Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1881-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakakapal ng amoy ng gamot. Kung nakita man ito ng mga taong iyon, tiyak na walang mangyayaring pagpatay muli. Habang nakatingin sa mga tambak na bote at lalagyan sa harap nila, hindi mapigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga ng madamdamin. Sa pangunguna ni Treasure Pig, natagpuan ni Mateo ang bulwagan na ito. Sa loob ay nakadisplay ang lahat ng uri ng mga gamot. Maliban na lang kung may aksidente, ang lugar na ito ang dapat na lugar kung saan nag-iimbak ng mga gamot ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Nang makita ni Treasure Pig ang mga gamot na ito, agad na nagliwanag ang dalawang mata nito, naging parang bahid ng punk light at mabilis na tumakbo, nilamon ang isang tumpok ng mga bote at lalagyan. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang kalidad ng mga medicinal pills na ito. Sinuri ni Mateo ang mga ito, halos lahat sila ay nasa rank 6 pataas na divine pills. Marami pang ang rank 7 divine pills. Ang mga pildores na nasa ikapitong ranggo ay mga pildores na panggamot na kapaki-pakinabang kahit sa mga powerhouse ng Empyrean. Man! Ano ito? Nakita ni Mateo na sa isang countertop sa isang sulok, may ilang maliliit na bote na nakalagay, na bahagyang naglalabas ng isang napakalakas na aura. Umungol. Pagbukas ng maliit na bote para tumingin, umalangaw-ngaw ang ungol ng dragon sa kalangitan, halos winasak ang buong pasilyo. Dali-daling isira ni Mateo ang takip at gulat na sinabi, ito ang tunay na dugo ng 4 symbols. Sa loob ng maliit na bote na ito, malamang ay may ilang dosenang patak ng tunay na dugo ng Asher Dragon. Kailangang malaman ng isang patak ng totoong dugo sa labas ay naging sanhi ng pagkabasag ng bungo ng hindi mabilang na mga powerhouse sa pagtatangkang makuha ito. Kung ang tunay na dugo rito ay mapapatay, tiyak na magdudulot ito ng walang katapusang kaguluhan. Nag-ulo ang isip ni Mateo, parehong lumitaw dito sina White Light at Cooper Nigel. Kamahalan. Kuya. Ibinigay ni Mateo ang tunay na dugo ng puting tigre kay White Light at ibinigay ang tunay na dugo ng itim na pagong kay Cooper, habang nakangiting sinasabi, nasa loob ang tunay na dugo ng puting tigre at tunay na dugo ng itim na pagong. Pinuhin ninyo ito, dapat ay malaki ang mapataas ng inyong lakas. Binuksan ni White Light ang takip ng bote, isang marahas na ungol ng tigre ang lumabas. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabi niya, sobra ba? Tumanggaw si Mateo at sinabing, may pangangatawan kang parang puting tigre, ang pagpino ng tunay na dugong puting tigre ay tiyak na magbubunga ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tuwang-tuwa si White Light at sinabing, salamat, kuya. Pupunta ako agad sa isang pribadong lugar at pipinuhin ito. Salamat po, kamahalan. Nakaramdam din ng matinding emosyon si Cooper, at buong pasasalamat na nagsabi. Sa mga nakalipas na taon, sina White Light at Cooper ay nag-cultivate sa loob ng Purple Extreme Hall, at nakarating na rin sa Celestial Deity Realm. Sa Cultivation Realm lang, mas malala pa sila kaysa kay Mateo. Tapos na si Mateo sa mga ito, hindi na nag-atubili pa, direktang nilunok ang 3 patak ng Asher Dragon True Blood, at nagsimulang magpino. Senior Wildblade, ikaw ang magbabantay sa akin. Pipinoin ko ang tunay na dugo ng Asher Dragon. Opo, batang Panginoon. Naging seryoso ang tingin ni Little Tong at sinabing, nakalunok ka ng 3 patak ng Asher Dragon True Blood ng sabay-sabay, ayaw mo nang mabuhay. Ngumiti si Mateo at sinabing, natatakot lang ako na baka hindi pa sapat. Pumasok ang dugo ng dragon sa katawan, agad na sumabog ang nagngangalit na enerhiya, at biglang bumilis ang kahangahangang momentum ni Mateo. Pagkatapos ng 2 oras, dahan-daang iminulat ni Mateo ang 2 mata, ang kanyang kaharian ay nakaabot na sa 4th Firmament Divine Vestige. Gulat na gulat ang ekspresyon ni Little Tong nang sabihin niya, anong klaseng paraan ng paglilinang ang iyong kinukultiba? Ang pagpino ng 3 patak ng tunay na dugo ng Asher Dragon ay halos hindi mo na kayang makarating sa 1st Firmament Celestial Deity Realm. Isa pa, medyo napakabilis ng iyong pagpino, di ba? Gumamit si Maxine ng ilang buwan para pinuhin ang 1 patak ng tunay na dugo ng Vermilion Bird. Ngunit 2 oras lang ang ginamit ni Mateo para pinuhin ang 3 patak ng tunay na dugo ng Asher Dragon. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, pag-usapan natin ito muli sa hinaharap.
Mas mabuting umalis muna tayo sa lugar na ito. Marahil ay maraming magagandang bagay sa loob ng Immortal Grove Heavenly Palace na ito. Maglakad-lakad pa tayo. Here. Biglang dumighay si Treasure Pig, agad na sumalampak sa yakap ni Little Tong, at nakatulog. Sumulyap si Mateo at laking gulat niya. Ang dami ng mga gamot dito, kinain talaga ng batang ito lahat ng walang natira kahit isa. Lihim siyang namangha. Anong klaseng alagang hayop ba ang Treasure Pig para magkaroon ng ganito kasarap na gana? Sa dami ng mga gamot, malamang matagal nang sasabog ang mga ordinaryong tao kung kakainin nila ang mga ito, pero hindi man lang nagbago ang hugis ng katawan ni Treasure Pig. Ano nga ba ang nasa loob ng tiyan ng batang ito? Sa mismong oras na ito, biglang nagsalita si Wild Blade Ghost Empyrean, Young Master, ako. Malamang hindi ka na masasamahan ni Wild Blade sa paglalakad. Sumulyap si Mateo kay Wild Blade at alam niyang tapos na ang kanyang limitasyon. Tumango siya at sinabing, sa buong daan na ito, maraming salamat kay Senior Wildblade sa pag-escort. Nagmamadaling nagsalita si Wildblade, ano ang sinasabi ng Young Master dito? Ikaw ang kahalili ni Lord Immortal Grove, at ikaw rin ang Panginoon ni Lord Dustless. Kaya natural lang na Panginoon din kita, ng Wildblade. Kung wala sila, wala sana ang kasalukuyang Wildblade. Young Master, kapag bumalik ka na sa Heavenspan World, kailangan mong pumunta sa Senro Ghost Realm para hanapin ako. Ang Senro Ghost Realm ay kapareho ng Demon Divine Region, isang rehiyon ng Heavenspan World. Ang Senro Ghost Realm ay paraiso lamang ng mga makapangyarihang ghost daw. Tumango si Mateo at sinabing, sige. Senior Wildblade, mag-ingat ka. Ikinuyom ni Wildblade Ghost Empyrean ang kanyang mga kamao at sinabing, mag-ingat ka, Young Master. Sa sandaling umalis si Wildblade Ghost Empyrean, nawalan si Mateo ng kakayang labanan ang mga powerhouse ng Empyrean. Kaya naman, hindi na niya kayang makipagkita sa mga taong iyon. Mabuti na lang at pamilyar si Dustless sa Immortal Grove Heavenly Palace. Kaya naman, walang problema ang pag-iwas sa mga taong iyon. Ang kapal ng amoy ng gamot. Siguradong may masasarap na sangkap dito. Isang kaakit-akit na amoy ng gamot ang umalangaw-ngaw, sina Mike at ang iba pa ay lasing na lasing. Si Wayne at ang iba pa ay dumaan sa hirap at sa wakas ay natagpuan nila ang pasilyong ito. Iba sila kay Mateo. Pinangungunahan ni Mateo si Dustless at hindi siya nag-aalala tungkol sa mga panganib ng Immortal Grove Heavenly Palace. Ngunit pilit lamang silang nakakapasok ng walang tigil. Sa daan, maraming tao ang nagtamo ng malulubhang sugat o namatay pa nga sa daan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok ng paisa-isa, papasok sa loob ng pasilyo. Ito. Paano nangyaring ganito? Pagpasok, nagbago ang mukha ni Mike. Sa loob ng pasilyo, may mga walang laman na bote na nakakalat sa lahat ng dako, at walang tigil. Sumanghel si Kang Ji ng malamig at galit na sinabi, dapat itong lugar na ito ang silid ng pagpino ng mga tableta ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Napakalakas ng halimuyak ng gamot, ipinapahiwatig nito na marami pa ring mga gamot na gamot noon. Tiyak na ginawa ito ni Mateo, ang mabubuting bagay ay ibinigay lahat sa isang baboy. Ang mga makapangyarihang True God na iyon ay pawang maitim sa mukha, sa matinding galit. Isang pagkakamali lang at bawat hakbang ay magiging mali. Ang maaari na lang nilang gawin ay sumunod kay Mateo at kumain ng alikabok yon. Pero, aaminin ng isa, tama talaga ang sinabi ni Kang Ji. Ang mga gamot na ito ay talagang ibinigay sa isang baboy. Maliban na lang, ang baboy na ito ay hindi si Mateo, kundi isang tunay na baboy. Katawa-tawa. Sikat na alchemist ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, siguradong may rank 7 divine pills dito. Nakuha talaga ng batang to ang lahat. Kapag nahuli ko siya, siguradong pupunitin siya ng matandang to. Galit na sabi ni Hogan. Hindi pwede. Kailangan nating magmadali at habulin. Kung hindi, wala tayong mapapala sa pangingisda, na lahat ay para sa batang ito. Tangyan, dali, pangunahan mo ang daan. Man! Nasaan si Tangyan? Sabi ni Mike. Ha! Nandito pa rin siya kanina, saan siya nagpunta? Sus Mariosep. Kung wala ang batang ito, kapag nakaharap tayo sa mga restriction, siguradong patay tayo. Ang punk na ito na nagngangalang Tangyan ay kasing misteryoso ni Mateo. Sa sandaling lumingon ang lahat, natuklasan nila na ang Tangyan na nangunguna sa daan kanina ay nawala na pala.
Para ligtas na makalakad papunta rito, masasabing napakalaking kontribusyon ang nagawa ni Tang Yan. Ngayong biglang nawala si Tang Yan, hindi napigilan ng lahat ang magpanik sa kanilang mga puso. Apat na magagaling na Empyrean powerhouses, bawat isa sa kanilang mga mukha ay napakapangit din. Sa oras na ito, isang figure ang naglalakbay ng napakabilis sa loob ng palasyo, na may paminsan-minsang malalakas na paghihigpit. Gayunpaman, ang mga paghihigpit na iyon ay wala talagang silbi nang mapunta ang mga ito sa bilang na iyon. Kung nandito lang si Mateo, makikilala niya na ang figurang ito ay walang iba kundi si Tang Yan. 1882. Dam Ugong. Sa loob ng Immortal Grove Heavenly Palace, may malalakas na alon na paminsan-minsang kumakalat. Ang nakapangangilabot na enerhiyang iyon ay nagpanginig ng husto sa buong palasyo sa langit. Pangit ang ekspresyon ni Mateo habang sinasabi niya, anong nangyayari dito? May isang taong humaharap sa mga paghihigpit ng Immortal Grove Heavenly Palace. Nakasimangot na sabi ni Dustless. Nagulat si Mateo at sinabing, haharapin. Dahil kayang harapin ng matagal ang mga paghihigpit, malamang hindi rin ito kayang gawin ng mga Empyrean powerhouse, di ba? Tumango si Dustless at sinabi sa seryosong boses, Tara, pumunta tayo sa Immortal Grove Hall. Kung may naiwan si Old Fart Immortal Grove, malamang ay doon iyon naiwan. Tumango si Mateo. Sinundan ng gabay ni Dustless, mabilis siyang nagtungo sa Immortal Grove Hall. Sa loob ng Immortal Grove Heavenly Palace, maginhawang dumating si Tang Yan. Ang mga mapanghihigpit na puwersang iyon na makapangyarihan hanggang sa manginig ang Immortal Grove Heavenly Palace ay walang epekto sa kanya. At ang direksyon na tinatahak niya ay nakakagulat, ang mismong Immortal Grove Hall. Kasabay ng isang langit-ngit, dahan-daang itinulak pabukas ang pintuan ng Immortal Grove Hall. Isang kapangyarihang nakakatakot hanggang sa manginig ang biglang sumabog. Gayunpaman, sa harap ng puwersang ito, marahang ikinumpas ni Tang Yan ang kanyang kamay at agad itong naging abo. Pagkatapos pumasok, hindi na kailanman inalis ang tingin ni Tang Yan. Estil ng pagsupil sa mundo. Sa oras na ito, isang boses ang narinig mula sa kabilang panig ng bulwagan. Bahagyang inangat ni Tang Yan ang kanyang ulo at tumingin, at natuklasan na ang pagkamangha na nakasulat sa buong mukha ni Mateo. Pumasok lang siya sa bulwagan mula sa isang pintuan sa gilid at natuklasan niya na ang mga eskultura ng apat na simbolo ng banal na mga hayop ay nakalagay sa apat na sulok ng malaking bulwagan. Bukod dito, walang tao sa loob ng bulwagan. Mayroon lamang isang esteleyang bato na nakakubli sa gitnang posisyon na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa batong steel na ito. Ano ito kung hindi ang world-suppressing steel? Gayunpaman, malinaw na nasa kanya ang world-suppressing steel, kung gayon ano ang stone steel na ito. Hindi naniniwala si Mateo na ang world-suppressing steel na ito sa malaking bulwagan ay ang tunay na world-suppressing steel. Dahil ang layunin ni Heavenly Emperor Septimus ay hindi ang world-suppressing steel, kundi ang Lesser Heavenspan Mountain sa loob ng world-suppressing steel. At ang Lesser Heavenspan Mountain ay nasa kamay niya mismo ni Mateo. Tama. Iyan mismo ang world-suppressing steel. Sabi ni Tang Yan nang may bahagyang ngiti. Lumungkot ang mukha ni Mateo at tumingin kay Tang Yan at sinabing, Tang Yan, sino ka ba talaga? Tumingin si Tang Yan kay Mateo at sinabing may bahagyang ngiti, gamit ang talino at talino mo, hindi mo pa ba nahulaan? Bakit kailangan pang humingi ng kumpirmasyon mula sa akin? Nanlihit ang mga mata ni Mateo, mabilis na kumirot ang kanyang puso, at napislit ang apat na salita mula sa kanyang mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Malalangit. Emperador. Jiu. Shang. Ang Tang Yan na ito ay palaging nagbibigay kay Mateo ng kakaibang pakiramdam. Masyadong walang pakialam ang taong ito. Pero sa bawat pagkakataon, nakakaligtas siya ng ligtas. Higit sa lahat, kahit na ang lahat ay nakakaramdam ng panganib, ang Tang Yan na ito ay kaya pa ring mapanatili ang isang walang kupas na ekspresyon na parang isang sinaunang balon. Hindi ito pangkaraniwan. Sa totoo lang, palaging iniisip ni Mateo na si Tang Yan ay isang Empyrean powerhouse. Ngunit sa ilalim ng talim ng Wild Blade Ghost Empyrean, hindi kumilos si Tang Yan. Ito ay lubos niyang ikinagulat. Hindi kailanman pinangarap ni Mateo na personal na kumilos ang Emperador Septimus sa langit. Ngayon, ang katotohanan ay nabunyag na. Sa wakas ay naunawaan na ni Mateo kung bakit inihanda ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang isang napakalaking palabas.
Gusto niyang habulin ang kanyang pinakamatinding kaaway, ang Heavenly Emperor Septimus. Ginamit niya ang world-suppressing steel para hilahin siya palapit. Sa totoo lang, mula pa sa simula, bahagya ng may mga hinala si Mateo, pakiramdam niya ay tiyak na hindi naglatag ng ganito kalaking plano ang Heavenly Empyrean Immortal Grove para pumili ng kapalit. Dahil ang kahalili ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay siya, si Mateo. Kung gayon, iisa lang ang dahilan kung bakit niya ito gagawin. Ito ay ang paghihiganti. Maliban na lang, hindi niya maisip kung ano ang inaasahan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove para manggahas na gawin ito. Kalimutan mo na patay na siya, kahit na nasa kasagsagan pa lang siya ng kanyang buhay, imposibleng maging katapat ni Heavenly Emperor Septimus. Heavenly Emperor, Heavenly Empyrean, kahit isang salita lang ang layo, ang lakas ay parang langit at lupa. Kahit na si Heavenly Emperor Septimus ay isa lamang nilalang na nagpino ng isang Heavenly Emperor Dao Fruit. Bahagyang ngumiti si Tangyan at sinabing, para makahanap si Old Fart Immortal Grove ng kahalili na katulad mo, hindi talaga nasayang ang buhay niya. Nanliit ang mga mata ni Mateo at sinabi niya, alam mo na ba noon pa? Ngumiti si Septimus at sinabing, nagawa mong sapilitang labanan ang mga powerhouse ng True God Realm habang nasa daan at nakapagtago mula sa paningin ng ibang tao. Pero hindi ka maaaring magtago mula sa arcane sight ng emperador na ito. Paano magagawa ng isang simpleng initial rank Empyrean Spirit Treasure na hayaan ang isang Celestial Deity Realm na magkaroon ng ganito kalakas? Hindi ka dapat sumama sa biyaheng ito. Nakuha na ni Mateo ang pamana ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa pananaw ni Heavenly Emperor Septimus, hindi siya maaaring makialam sa magulong sitwasyong ito. Nasa Celestial Deity Realm lang siya. Masyadong mapanganib ang paglalakbay na ito rito. Huminga ng malalim si Mateo, hiniram ito para hamupa ang pagtataka sa kanyang puso. Kahit ano paman, kahit na biglang lumitaw sa harap niya ang isang makapangyarihang Heavenly Emperor, hindi pa rin mapigilan ni Mateo ang mabigla sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa, ang binatang ito sa harap niya ay isang kakilakilabot na nilalang na nakipaglaban sa Heavenly Empyrean Immortal Grove ilang milyong taon na ang nakalilipas. Biglang naging matalim ang tingin ni Mateo, at sinabi niya, nang magbukas ang Immortal Grove ng isa pang World Locking Gate, kinailangan kong sumama sa biyaheng ito. Bahagyang nagulat si Septimus nang sabihin niya, sa maliit na mundo ng Immortal Grove ka talaga ipinanganak. Nanlamig ang puso ni Mateo, palihim na naisip sa sarili na ang Heavenly Emperor na si Septimus ay mayroong napakamasusing pag-iisip. Base pa lamang sa isang pangungusap niya, nahulaan niya na ipinanganak siya sa Immortal Grove World. Mula sa pagiging isang Angus hanggang sa Celestial Deity Realm, na sa totoo lang ay 1,000 lang ang gamit sa loob ng maraming taon, ang talento mo ay bihirang makita sa buong buhay ng emperador na ito. Nakahanap ng mahusay na kahalili ang Old Fart Immortal Grove. Medyo emosyonal na sabi ni Septimus. Natahimik si Mateo. Ang kanyang emosyon ay napakasalimuot. Ang personal na pagkilos ni Heavenly Emperor Septimus ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kung mga Empyrean powerhouses lang iyon, magagamit pa rin niya ang Immortal Grove Heavenly Palace na ito para sumayaw. Ngunit ang isang emperador sa langit ay masyadong malakas. Kapag sumabog ng buong lakas si Heavenly Emperor Septimus, agad na magkakawatak-watek ang Immortal Grove World. Walang puwang para magmanyobra. Siguradong nagtataka ka kung bakit kikilos ang emperador na ito. Sa totoo lang, matagal nang hinahangad ng emperador na ito ang world-suppressing steel ni Old Fart Immortal Grove. Bago niya makuha ang world-suppressing steel, kahit na mayroon siyang world-suppressing steel at 10 direct Ionel Sword, hindi rin siya natatalo ng emperador na ito. Pero simula nang makuha niya ang world-suppressing steel, patuloy niyang pinigilan ang emperador na ito hanggang sa hindi ko na maiangat ang aking ulo. Sa katunayan, mas maaga siyang makakapasok sa kaharian ng Heavenly Emperor kaysa sa emperador na ito. Kaya naman, nahulaan ng emperador na ito na may nakatagong sikretong nakakagulat sa langit sa loob ng world-suppressing steel. Habang sinasabi niya, nag-init ang tingin ni Heavenly Emperor Septimus. Habang tumatagal ang sinasabi niya, lalong nag-aalala si Mateo. Ang Emperador Septimus na ito sa langit ay talagang isang nakakatakot na karakter. Mula sa ilang mga pahiwatig at kutob, marami na siyang nahulaan. Isa pa, tama naman ang hula niya. Ang sikretong nakapaloob sa world-suppressing steel, marahil kahit ang mga Dao ancestors ay mababaliw dito, lalo na ang isang maliit at makapangyarihan na Empyrean.
Hey hey! Ang utong ito ay gumawa ng napakalaking tukana, hindi ba't para sabihin sa emperador na ito na nandito ang world-suppressing steel. Noong hindi pa siya patay, hindi man lang siya natakot sa emperador na ito. Ngayong patay na siya, hindi na ba talaga maglalakas loob ang emperador na ito na pumunta? Hahaha. Habang sinasabi niya, dahan-daang lumabas ang Heavenly Emperor Septimus, naglakad patungo sa world-suppressing steel sa gitna ng malaking bulwagan. Ugong. Bigla, ang immortal na palasyo sa langit na nasa kakahuyan ay nagsimulang manginig ng matindi. Sa apat na sulok ng bulwagan, ang apat na napakalaking eskultura ay talagang nabuhay. Ungol, 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 ungol. Apat na matingkad na figure ang pumailanglang sa langit. Ang apat na estatwang iyon ay sabay-sabay na lumipad patungo sa world-suppressing steel sa gitna ng bulwagan. 1883. Putok. Isang nakapangangilabot at napakalaking alon ang hamampas. Hindi na makatayo si Mateo at direktang tumilapon palabas. Isang multo ang unti-unting naipon at nabuo sa gitna ng bulwagan. Heavenly Empyrean Immortal Grove. Nanliit ang mga mata ni Mateo, mabilis na nakilala ang multo. Ibang-iba lang talaga ang aura ng multong ito sa nakikita sa labas. Walang ginawa si Heavenly Emperor Septimus at tahimik na nanood lamang. Ang hitsurang iyon ay parang kontrolado na ang lahat. Para sa isang makapangyarihang Heavenly Emperor, wala nang anumang bagay na makapagpapaantig sa kanilang mga mukha. Lalo na't ang Immortal Grove na iyon ay isa lamang Empyrean Powerhouse at isa pang Empyrean Powerhouse na patay na. Hindi nakita ng Heavenly Empyrean Immortal Grove si Mateo, tanging si Heavenly Emperor Septimus lamang ang nasa kanyang mga mata. Septimus, dumating ka nga. Bahagyang ngumiti si Emperador Septimus sa langit at sinabing, hindi ba't ikaw ang nagdulot ng ganitong kalaking kaguluhan para pumunta ako rito? Ngayong nandito na ako, ano na ang magagawa mo sa akin? Para sa kanya, kaya niyang gawing abo ang Immortal Grove World sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Hindi siya natatakot sa isang patay na tao. Malamig na ngumiti si Immortal Grove at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, hindi mo ba alam pagkatapos mong subukan ito? Ngayon, ang sama ng loob sa pagitan natin ay dapat ding magkaroon ng katapusan. Malamig na sinabi ni Heavenly Emperor Septimus, isa lamang itong piraso ng natitirang kaluluwa, para maglakas loob na magsalita ng ganito kawalang galang na mga kalokohan, talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Itong world-suppressing steel, ako na muna ang bahala. Pagkatapos magsalita, lumabas si Heavenly Emperor Septimus. Biglang nagbago ang kanyang aura, isang apokaliptikong aura ang umalangaw-ngaw sa buong palasyo. Hindi kalayuan, agad na nakaramdam si Mateo ng mabilis na pagtibok ng puso. Sa ilalim ng nakapangangilabot na presyon na ito, hindi niya maigalaw kahit isang kalamnan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Heavenly Emperor Powerhouse? Napakalakas. Bagamat nakakatakot ang lakas ni Mateo na nasa Empyrean class, nasaksihan na niya ang pagkilos ni Wayne at ng iba pa bago pa man ito ang mangyari. Nasa loob pa rin iyon ng mga hangganan ng pag-unawa ng mga normal na tao. Ngunit ngayon, pinakawalan na lamang ni Heavenly Emperor Septimus ang presyon mula sa kanyang katawan at ito ay nagpang-inig sa buong mundo. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lumampas na sa saklaw ng kanyang pag-unawa. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, sinabi ni Dustless, ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay lumampas na sa samsara at wala sa loob ng 5 elements. Ang kanilang lakas, na hindi lubos na maintindihan ng mga ordinaryong tao. Ang maliit na pressure ni Heavenly Emperor Septimus, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Kung hindi ito kayang tiisin ng Immortal Grove World. Ang ekspresyon ni Mateo ay walang kapantay na pangit. Ang bagay na ito sa pagkakataong ito ay lumampas na sa kanyang kontrol. Noon pa man, palaging gumagalaw si Mateo pagkatapos itong planuhin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pangyayaring lumampas sa kanyang mga hula ay napakarami. Sa ngayon, ang mga powerhouse sa loob ng Immortal Grove Heavenly Palace, kahit na nasa Heavenspan World pa sila, ay nasa pinakamataas na antas na sila. Ngunit sa kalaunan, lumitaw ito sa isang maliit na mundo kung saan ang Heavenly daw ay kulang at hindi kumpleto. Hanggat kikilos ang 2 taong ito, tiyak na magugunaw ang buong Immortal Grove World. Immortal Grove, ano ba ang gusto mong gawin? Ang lugar na ito ay ang maliit na mundong nilikha mo ng mag-isa.
Maaari kayang panoorin mo itong gumuho ng walang pakiramdam. Ginamit ni Mateo ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at umungol ng malakas sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Sa wakas ay tumingin ang tingin ng Heavenly Empyrean Immortal Grove sa panig na ito, ng malamig. Anong gagawin? Siyempre, paghihiganti. Ang Empyrean na ito ay gumala ng walang harang sa langit at lupa, isang hakbang na lang ang layo mula sa pagtapak sa kaharian ng Heavenly Emperor, ngunit lahat ng ito ay nawasak sa mga kamay ng isinumpang bagay na ito. Kung hindi mapaghigantihan ang puot na ito, ang Empyrean Realm na ito ay hindi maaaring mamatay ng mapayapa. Ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay puno ng puot ng puot. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing, "Bakit? Bakit? Ang iyong puot, tutulungan kitang maghiganti balang araw. Bakit mo siya kailangang dalhin sa Immortal Grove World?" Nag-alab ang agos ng Mateo sa apoy ng galit. Masasabing ang dahilan kung bakit niya nakamit ang mga nagawa niya ngayon ay dahil sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Hanggat sapat ang kanyang lakas, tiyak na maghihiganti siya para sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay umabot na sa ganitong antas. Sumulyap ng makahulugan si Heavenly Empyrean Immortal Grove kay Mateo at malamig na sinabi, "Bata, nakuha mo na ang mana ko, pero ang lakas ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay hindi gaya ng iniisip mo. 5 milyong taon na ang nakalilipas, inayos ko na ang lahat ngayon. Ngayon, oras na para magbakasyon." Malinaw na matagal na niyang nakikita si Mateo ang kanyang kahalili. Maliban na lang, wala siyang pakialam. Nagpakana siya ng 5 milyong taon para sa kapakanan ng kasalukuyan. Buntong hininga. Isang mahabang buntong hininga ang lumabas, at lumitaw ang figure ni Dustless. Ang Heavenly Empyrean Immortal Grove na palaging malamig ay sa wakas ay nagpakita ng bakas ng nakikitang pagbabago sa mukha. Walang alikabok. Nagising ka. Sumulyap si Dustless sa Heavenly Empyrean Immortal Grove at bumantong hininga, "Akala ko noong una ay ang aking pagkakatulog at ang pagkamatay ni Luno Jiang ay sanhi ng laban ninyo ni Septimus. Kung titingnan mo ngayon, hindi pala ganoon." Nanliit ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, at nanginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. "Ako. Hindi ako matanggap. Kung hindi ko mapaghigantihan ang puot na ito, hindi ako maaaring mamatay ng nakapikit. Kung ikukumpara sa aking sama ng loob, ano ang halaga ng maliit na mundo? Ano ang halaga ng mga kayamanan ng Empyrean Spirit?" Pero ngumiti si Dustless at sinabing, "Walang dahilan para pamuuna ka ng husto. Si Luno Jiang at ako ay isinilang dahil sa iyo. Ngayon lang talaga, mali ka. Ang potensyal ni Mateo ay mas malaki pa kaysa sa inaakala mo." Tumalim ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove at hindi napigil ang muling suriin si Mateo. Isinaayos niya ang 5 milyong taon para sa ganitong kaayusan ngayon. Ngunit ang mundo ay patuloy na nagbabago sa lahat ng oras, ang mga bagay na maaaring magbago sa loob ng 5 milyong taon ay napakarami. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kahalili na hihigit pa sa kanyang hinalinhan, lalo na't isipin na ang kahalili niyang ito ay darating bago pa siya sa araw na ito kung kailan mabubuo ang malaking plano. At sa kasalukuyan, may mga dambuhalang alon din na umuusbong sa puso ni Mateo. Si Luno Jiang na binanggit ni Dustless ay malamang na ang artifact spirit ng World Suppressing Steel. Noon pa man ay nagtataka na si Mateo kung bakit ang World Suppressing Steel ay may espiritu ng artifact, samantalang ang World Suppressing Steel ay wala. Kung iisipin, patay na pala ang espiritu ng artifact. Bukod pa rito, ang pagkamatay ni Luno Jiang ay may direktang kaugnayan sa Heavenly Empyrean Immortal Grove. Noon pa man, iniisip na rin ni Mateo na si Septimus din ang dahilan ng pagkakatulog ni Dustless. Pero kung titingnan ngayon, dahil lamang ito sa pagkuha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ng kapangyarihan ng dalawang ito na maaaring magdulot ng pinakamataas na Empyrean Spirit Treasures. Kung hindi dahil sa pagkakasalubong niya, baka kailangan pang matulog ni Dustless. Huho, ang dami na nating pinagsamahang taon, dapat ay pamilyar ka na sa akin. Sarili ko lang ang pinaniniwalaan ko. Biglang tumawa si Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabing. Humarap siyang muli kay Mateo at sinabing, "Bata, hindi ka dapat sumama sa biyaheng ito." Ang ekspresyon ni Mateo ay napakapangit habang galit na umungol, "Dito ako ipinanganak, lumaki dito, nandito lahat ang mga magulang at kaibigan ko. Ngayon, gusto mong personal na sirain ang lugar na ito, pwede ba akong
Hindi sumama. Huho, bata, napakabait mo pa rin. Ang landas ng paglilinang ay nakatadhana na maging malungkot. Paano kung ang ama at ina, paano kung ang magkaibigan? Kung hindi sila makakapaglinang hanggang sa tugatog na kaharian, sila rin ay lilipas. Tanging ang sarili lamang ang walang hanggan. Tumawa ng malakas si Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabi. Pumutok, pumutok, pumutok. Nagsimulang lumitaw ang mga pinong bitek sa espasyo ng Immortal Grove Heavenly Palace. Lalong lumakas ang aura ni Heavenly Emperor Septimus. Hey, Immortal Grove, tingnan ko nga kung ano ang inihanda mo para sa emperador na ito sa pamamagitan ng paggastos ng 5 milyong taon. Natatawang sabi ni Septimus. Nanlamig ang ekspresyon ni Immortal Grove at sinabi niya, walang paraan para maalala ang isang palaso. Nako, sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. 1884. Hey, kung gayon ay pagbutihin mo pa ng kaunti ang iyong galaw, tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. Pinunasan ni Heavenly Empyrean Immortal Grove ang mga selyo gamit ang 2 kamay, ang isa pang world-suppressing steel sa ilalim niya ay biglang sumabog na may walang kapantay na nakakatakot na enerhiya. Ang kahangahangang momentum na iyon ay hindi naman talaga mas mahina kaysa sa kay Heavenly Emperor Septimus. Nang makita ni Heavenly Emperor Septimus ang sitwasyon, bahagya siyang ngumiti at sinabing, ito lang ang kaunting lakas. Oo nga't mas malakas pa sa Peak Empyrean. Pero hindi mo iisipin na kaya akong patayin ng ganitong klaseng lakas, di ba? Ganoon ba? Malamig na tumawa si Heavenly Empyrean Immortal Grove, habang muling gumalaw ang mga selyo sa kanyang mga kamay. Bigla, ang world-suppressing steel na iyon ay umangat mula sa lupa at lumutang sa hangin, naglalabas ng isang walang kapantay na nakasisilaw na liwanag. Ang kapangyarihan ng world-suppressing steel na iyon ay lumalakas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ng Emperador Septimus sa langit at biglang naglabas ng kanyang aura. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng daw sa langit ang biglang bumaba. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga siksik na asul na disenyo. Nang makita ang mga asul na disenyong iyon, nanikip ang mga mata ni Mateo. Ang bagay na ito, masyadong pamilyar sa kanya. Mga banal na labi. Lumalabas na kayang kontrolin ng powerhouse ng Heavenly Emperor ang mga labi ng banal na Heavenly Emperor. Kasabay nito, ang mga asul na banal na labi ay sumabog din mula sa loob ng world-suppressing steel na iyon. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting pagbabago sa mukha ang Emperador Septimus sa langit. Haha! Septimus, hindi ko inaasahan yun, di ba? Sa bingit ng kamatayan ng Empyrean na ito, nasulyapan ko na ang dakilang daw at ang mga kontroladong banal na labi. Nakakalungkot lang na ang katawan ko noong panahong iyon ay mabigat na pasanin ko na. Kung hindi, paano pa magkakaroon ng ikaw ngayon? Sa gitna ng tawanan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, napuno ito ng pag-aatubili at galit. Karapat-dapat siyang maging isang walang kapantay na henyo sa mga Empyrean, para mahawakan ang pintuan ng Heavenly Emperor bago mamatay. Isang hakbang na lang ang layo para makamit ang Heavenly Emperor. Anong uri ng pag-iral ang mga emperador sa langit? Hindi maarok ang kaharian ng mga ninuno ng Dao, habang ang kaharian ng emperador ng langit ang siyang pinuno ng mundong ito ng langit. Ito ay isang transcendent na pag-iral, isang pag-iral na nakahihigit sa lahat ng buhay. Siyempre ayaw niya. Kinuha ng Empyrean na ito ang primordial energy sa loob ng 2 kayamanan ng Empyrean Spirit, nag-iipon ng 5 milyong taon na halaga ng world power, para sa kapakanan ng ataking ito ngayon. Maghanda ka ng mamatay. Tumawa ng malakas si Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabing, Ugong. Nagsimulang lumitaw ang siksik na bitek sa buong Immortal Grove world. Walang katapusang magulong agos sa espasyo ang nagsimulang bumuho sa Immortal Grove World sa pamamagitan ng mga bitek na ito. Ang Immortal Grove World ay kasalukuyang naglalakad patungo sa kamatayan. Ang mga nakakatakot na enerhiyang ito ay hindi talaga kayang tiisin ng Immortal Grove World. Hindi mabilang na mga mortal ang nilamon ng mga puwang sa sandaling ito, na wala ng kanilang mga buhay. Kapag nagalit ang isang emperador sa langit, lulutang ang mga bangkay ng 10,000 milya. Hindi pa kayang ilarawan ng ganitong uri ng retorika ang trahedya ng sandaling ito. Tumutulo ang dugo sa puso ni Mateo. Hindi na niya masabi ang nararamdaman niya sa sandaling ito.
Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya mapigilan ang paghaharap ng dalawang makapangyarihang Heavenly Emperor powerhouse na ito. Biglang tumulim ang tingin niya at sinabi kay Dustless, Senior, maaari ba akong makipag-ugnayan sa Immortal Grove World sa pamamagitan ng World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl ngayon? Tumango si Dustless at sinabing, syempre kaya mo. Pero, sa ngayon, masyadong mapanganib. Kapag gumuho ang mundo, ang banal mong kaluluwa ay magkakawatak-watek din. Wala na akong pakialam dyan. Kung masisira ang Immortal Grove World, mas gugustuhin ko pang mamatay. Sabi Mateo nang may kaunting pag-aalinlangan. Matagal nang magkasama si Dustless at natural lang na alam niya ang ugali nito. Bumantong hininga siya at sinabing, sige, tutulungan kita. Pero, pangako mo sa akin, kapag hindi na matapos ang problema, kailangan mong umalis agad. Tumango si Mateo, ang kamalayan ay direktang lumulubog sa dalawang dakilang kayamanan ng Empyrean Spirit. Ang World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl, ang dalawang kayamanang ito, ay matagal nang naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng Immortal Grove World. Sa tulong ni Dustless, ang buong kamalayan ni Mateo ay mabilis na sumanib sa Immortal Grove World. Sa mismong sandaling ito, ang buong pagkatao niya ay naging bahagi ng Immortal Grove World. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay napakamahiwaga, para bang siya ang mundong ito. Nako! Kumunat ang noo ni Mateo, isang matinding sakit ang agad na kumalat sa kanyang kamalayan. Para bang ang buong banal niyang kaluluwa ay pinupunit sa hindi mabilang na piraso. Sa loob ng banal na dagat ni Mateo, gumapang palabas ang kaguluhan at banal na asensya at asul na mga marka, diretsyong pumapasok sa dagat ng kamalayan. Tumingin si Lian Fang sa madilim na kalangitan, tiningnan ang walang katapusang mga puwang na iyon, isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Mukhang hindi na tayo may iligtas ni Mateo ulit sa pagkakataong ito. Mawawasak na ang mundo ng Immortal Grove. Namumutla ang itsura ni Sky Distant nang sabihin niya, napakawalang kwenta talaga natin. Sa bawat pagkakataon, kailangan natin si Mateo para magligtas. Hindi ko rin alam kung kumusta na siya ngayon. Walang magawang sabi ni Lian Fang, sa ganyang antas ng laban, malamang hindi rin makakapagitna si Mateo. Kung hindi, hindi sana ganito ang sitwasyon ngayon. Kumusta na ang mga magulang ni Mateo? Sabi ni Sky Distant, relax ka lang, matagal nang may mga kaayusan. Hanggat hindi nawawasak ang Immortal Grove World, magiging maayos ang lahat. Bumantong hininga si Lian Fang at sinabing, sa kasalukuyan, sa ganitong antas ng pagkawasak, ang mga nasawi sa Immortal Grove World ay malamang na umabot na sa mahigit 50%, hindi mabilang na buhay ang nagiging abo. Ang pagkawasak ay malamang na isang bagay na hindi na mababawi. Kapag tuluyang gumuho ang mundo, kahit tayo ay wala ng posibilidad na mabuhay. Nag-uusap pa lang ang dalawang tao nang ang matinding pagyanig ng lupa ay unti-unting nagpakita ng mga senyales ng pag-stabilize. Ang patuloy na lumalaking mga bitek sa espasyo ay unti-unting nagsimulang gumaling. Nanliit ang mga mata ni Lian Fang, at napasigaw siya sa gulat, ito. Anong nangyayari dito? Mukhang nagulat si Sky Distant nang sabihin niya, hahaha. Si Mateo siguro yan. Si Mateo siguro yan. Mukhang may pag-asa pa tayo. Ang mukha ni Lian Fang ay nagpakita rin ng ekspresyon na parang natanggalan ng mabigat na pasanin. Bumantong hininga siya at sinabing, ang hirap talaga para kay Mateo. Baka sa mukha ng lahat ang pagkagulat at pagkasabik. Maliban na lang, hindi nila alam kung anong klaseng paghihirap ang tinitiis ni Mateo sa sandaling ito. Power! Isang nakakakilabot na alon ang dumating, agad na sumukha si Mateo ng isang malaking subo ng sariwang dugo. Sumulyap si Heavenly Emperor Septimus sa gilid at nakangiting sinabi, Huho, ang disipulo mong ito ay talagang matigas ang ulo. Alang-alang sa maliit mong mundo, ayaw na niya ng buhay niya. Tumawa ng malamig si Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabing, gusto mo ba siyang gamitin para mag-alinlangan sa Empyrean na ito? Wala nang silbi. Kailangan mong mamatay ngayon. Tumawa si Heavenly Emperor Septimus at sinabing, maaaring hindi ganoon. Basta't makukuha ko ang World Suppressing Steel, paano kung magbayad ako ng kahit kaunting halaga? Tumawa ng malakas ang Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabing, ganoon ba?
Septimus, lasapin mong mabuti ang malaking red along ito na ginugol ng Empyrean na ito sa loob ng 5 milyong taon para ihanda para sa iyo. Langit. Naghihiwalay. Daliri. Sa harap ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, umikot ang mga labi ng Dao na muo upang bumuo ng anyo ng isang daliri. Walang kapantay na pisikal na anyo. Nanginig ang langit at lupa dahil sa nakapangangilabot na aura na iyon. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting kaseryosohan ang mukha ni Heavenly Emperor Septimus. Sa wakas ay tumaas din ang kanyang aura sa tugatog. Old Fort Immortal Grove, talagang hinahangaan ka ng emperador na ito. Hindi ko inaasahan na patay ka na pala at kaya mo pa palang mag-iwan ng ganito kay-tikot na plano. Gayunpaman, malamang hindi pa sapat para gustuhin mo pa itong gamitin para patayin ako. Sabi ni Heavenly Emperor Septimus nang may seryosong ekspresyon. Para lamang makita siyang minasa ang mga selyo gamit ang dalawang kamay. Isang singsing sa kamay ni Septimus ang biglang sumabog na may nagwawala at nagngangalit na enerhiya, walang hanggang itim na gas na nakapalibot sa kanyang katawan. At ang mga labi ng Dao sa paligid niya ay agad ding umunlad ng malaki. Brahma, tunay na halimaw. Tunay na halimaw na Diyos-Diyosa ng Dharma. Isang napakalaking itim na anino ang hamarang sa harap ni Septimus. Nagbago ang mukha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove at napasigaw siya sa gulat, Heavenly Emperor Spirit Treasure. Mayroon ka talagang Heavenly Emperor Spirit Treasure. 1885. Power. Isang sunod-sunod na nakakakilabot na alon ng enerhiya ang tumama sa banal na kaluluwa ni Mateo, na halos maglaho ang kanyang banal na kaluluwa. Bumubuga ng sariwang dugo ang buo niyang katawan, ang kanyang mga laman loob at banal na kaluluwa ay dumanas ng matinding nakakatakot na mga epekto ng sabay. Ang buo niyang pagkatao ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang True Fin Dharma Idol na ito sa harap niya ay hindi kasing laki ni Kanoo. Kasing laki lang ito ng karaniwang tao. Ngunit ang paglitaw nito ay nagpayanig sa buong Immortal Grove World. Kung hindi dahil kay Mateo na nakayanan ang karamihan ng pressure, matagal nang maduraj ang Immortal Grove World dahil sa epekto ng energy ripple na ito. Ito ang tunay na Fin Dharma Idol. Ang True Fin Dharma Idol na ipinatawag nilang lahat ni Kanoo ay isang maliit na piraso lamang. Lalo na't ang True Fin Dharma Idol na ito ay ipinatawag sa ilalim ng pagpapalakas ng isang kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Ang kapangyarihan nito ay mas nakakatakot pa sa sukdulan. Mateo, sumuko ka na. Hindi mo talaga kayang tiisin ang palitan ng suntok sa pagitan ng mga emperador sa langit. Sabi ni Dustless. Pero matigas ang ulong umiling si Mateo at sinabing, kapag umalis na ako, Ama, Senior Lian Fang, silang lahat. Mamamatay. Kahit mamatay ako. Kailangan ko ring magtiis. Isang pambihirang pagpapakita ng ungol ni Dustless kay Mateo habang sinasabi niya, ang ataking inihanda ni Immortal Grove 5 milyong taon na ang nakalilipas, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Kapag bumangga ito sa True Fin Dharma Idol, magbubunga ito ng ilang beses, o kahit ilang dosenang beses na pag-alo ng enerhiya sa isang iglap. Imposible para sa iyo na iligtas ang Immortal Grove World. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing, hindi ko susubukan. Paano ko malalaman? Sa mismong sandaling ito, si Mateo ay lubos na kalmado sa kanyang puso, ang kanyang utak ay umiikot na parang kidlat. Hindi posible na hayaan siyang panoorin lamang ang pagkawasak ng Immortal Grove World. Kahit na may kaunting pag-asa man lang, kailangan niya pa ring iligtas ang Immortal Grove World. Habang nasa kabilang panig, tumawa ng malakas ang Emperador Septimus sa langit at sinabing, maaari kayang inakala mong sa loob ng 5 milyong taon na ito, wala talaga akong gagawin. Kahit na walang paraan para mapabuti pa, hindi ibig sabihin noon ay hindi tataas ang aking lakas. Lumipat ang tingin ni Heavenly Empyrean Immortal Grove at malamig na sinabi, ano kaya? Tanggapin mo ang kapangyarihan ng daliri ko. Pagkatapos magsalita, nakita ko na lang ang Heavenly Empyrean Immortal Grove na nakaturo ng daliri gamit ang isang kamay. Ang daliring iyon na namuo at naipon ay biglang dumurog patungo kay Heavenly Emperor Septimus. Ang mga lugar na dinaanan nito ay nagkapira-piraso at ang banal na asensya ay sumulpot. Nang maramdaman ang nakapangangilabot na kapangyarihang ito, ang ekspresyon ng mukha ni Heavenly Emperor Septimus ay namutla rin na parang isang kumot.
Kailangang aminin, ang malaking Regalong ito na inihanda ng Heavenly Empyrean Immortal Grove para sa kanya ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Nang maunawaan niya ang labi ni Dao sa kanyang bingit ng kamatayan, isang hakbang na lang mula sa kanyang malalaman na katawan na maging emperador, ang talento ni Heavenly Empyrean Immortal Grove ay talagang nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Gayunpaman, hanggat nalagpasan niya ang hakbang na ito, tapos na ang lahat. Tunay na Fiendharma idol, harangan mo ako. Sigaw ni Septimus. Biglang tinanggap ng itim na True Fiendharma idol ang daliring iyon sa ilalim ng utos ni Heavenly Emperor Septimus. Ugong. Ang nakapangangilabot hanggang sa sukdulang alon na iyon ay lalong nagpabilis sa pagkawasak ng espasyo. Kahit may proteksyon si Mateo, hindi na nito kayang tiisin ang alon. Gaya ng sinabi ni Dustless, ang banggaan ng enerhiya ng dalawang dakilang powerhouse ng Heavenly Emperor ay magbubunga ng ilang beses, o kahit ilang dosenang beses na pag-alon ng enerhiya. At ang pag-alon-alon ng enerhiyang ito, paano ito malalabanan ni Mateo, isang simpleng celestial deity realm? Para makayanan niya hanggang ngayon, ito ay ganap na nakabatay sa makapangyarihang lakas ng loob pati na rin sa mahiwagang banal na labi. Maliban na lang, ang mga ito ay tila walang kapangyarihan pa rin sa harap ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Sa labas ng Immortal Grove Heavenly Palace, ang grupo ng mga Empyrean powerhouse ay balisa at nagdududa rin. Ang pag-alon-alon ng enerhiya ng dalawang dakilang Heavenly Emperor ay nagpabagsak na sa mga paghihigpit ng Immortal Grove Heavenly Palace at nagdulot ng kalat-kalat na gulo. Paano pa rin naglakas loob ang mga makapangyarihang ito na manatili sa loob? Lahat ay nagsilabasan. Kapag nadala sa labanan ng dalawang dakilang emperador sa langit, tiyak na kamatayan iyon. Ito. Ang kapangyarihang ito ay talagang higit pa sa Empyrean Realm. Ano ba ang nangyayari? Namumula ang kutis ni Mike nang sabihin niya. Nagpalitan ng tingin sina Wayne Kiao at Elmond, parehong nakita ang masayang pagkagulat mula sa mga mata ng isa't isa. Hahaha. Hindi ko talaga inaasahan. Dumating talaga si Lord Septimus ng personal. Ang malakas na tawa ni Wayne ay nagpabago ng husto sa mga mukha ni na Mike at Wayne. Ang Panginoong Septimus mula sa kanyang bibig, natural nilang alam kung sino siya. Hindi tama yan. Sa lohikal na pagsasalita, hindi kayang tiisin ng maliliit na mundo ang kapangyarihan ng mga emperador sa langit. Bakit hindi pa rin nasa Syra ang maliit na mundong ito hanggang ngayon? Biglang sabi ni Yidaw. Ang pagguho ng isang maliit na mundo ay hindi naging kapahamak para sa mga taong ito. Kahit na madala sa magulong agos ng espasyo, may kakayahan pa rin silang protektahan ang kanilang mga sarili. Kaya hindi sila nataranta. Para lang sa mga tao ng Immortal Grove World, halos wala ng pag-asa pang mabuhay. Dapat may sumusuporta sa maliit na mundong ito. Ang totoo niyan. Bukod kay Lord Heavenly Empyrean Immortal Grove, sino pa ang makakapigil sa maliit na mundo na gumuho sa ilalim ng labanan ng dalawang makapangyarihang Heavenly Emperor? Mukhang nagtataka rin si Hogan. Sa oras na ito, si Maduro na palaging low profile hanggang sa sukdulan ay biglang nagsalita, maaari bang? Maaari bang si Mateo iyon? Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang namula ang lahat sa kanilang mga mukha. Imposible. Ang unang reaksyon ni Mike ay hindi ito posible. Masyadong taliwas sa sentido komun ang ganitong bagay. Pero, hindi ba't kakaiba sa inyong lahat ang nakikita sa daan? Tila naging walang talo si Mateo pagdating dito. Kahit ang mga true god ng Ninth Firmament ay hindi niya katapat. Sa pakikipaglaban para sa lahat ng uri ng kayamanan, siya rin ang may kalamangan sa lahat ng aspeto. Kaya, malamang isa siya sa mga taga-Immortal Grove World. Hula ni Maduro. Tahimik ang paligid. Natigilan ang lahat sa matapang na haka-haka ni Maduro. Parang isa itong pantasya. Ngunit sa sinabi ni Maduro, naging lohikal ang lahat. Labis silang ipinagmamalaki ang pagdating ng mga makapangyarihang nilalang ng Heavenspan World sa maliliit na mundo. Dahil ang mga tinaguriang henyo ng maliliit na mundo ay walang kwenta sa kanilang paningin. Gayunpaman, ang talento ni Mateo ay dinurog ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Kahit ang isang kahangahangang karakter tulad ni Maduro ay dinurog din hanggang sa wala ng kahit isang piraso ng balat na natitira sa harap niya. Kaya naman, hindi talaga sila mag-iisip sa aspetong ito. Ngunit ngayon, sa paalala ni Maduro, biglang napagtanto ng lahat.
Sa tabi, umikot ang gagandang mata ni Maxine, natigilan din siya sa hula ni Maduro. Walang duda, sa mga taong ito, siya ang pinakamalapit na nakasabay ni Mateo sa paglalakad at siya rin ang pinaka-naiintindihan si Mateo. Ang haka-haka ni Maduro ay talagang malamang. Pero, kahit na siya ang bagong controller ng maliit na mundong ito, gamit ang lakas niya sa Celestial Deity Realm, paano niya matutulungan ang maliit na mundo na ito na hindi gumuho? Nakasimangot na sabi ni Joker. Nagpalitan ng tingin ang lahat ay puno ng pagtataka. Ang epekto ng enerhiya ng dalawang dakilang powerhouse ng Heavenly Emperor, kalimutan na ang Celestial Deity Realms, kahit ang mga Empyrean ay nahirapan ding tiisin ito. Hey! Sino ba ang may pakialam? Kahit gaano pa siya kalakas, kapag nagbanggaan ang dalawang malakas na agos ng enerhiyang ito rin ang araw kung kailan magugunaw ang Immortal Grove World. Kung talagang si Mateo ang sumusuporta sa maliit na mundong ito, siguradong patay na siya. Biglang tumawa si Wayne. Dalawang daloy ng napakalakas na enerhiya ang kasalukuyang mabilis na sumasara. Pero ng mga sandaling iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Swoosh! 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 Hindi mabilang na mga baging ang sumibol mula sa ilalim ng lupa, nagkasabit patungo sa Trufin Dharma Idol. Biglang tumigil ang Trufin Dharma Idol. At sa oras na ito, dumating ang daliri na naghihiwalay ng langit. Kasabay nito, biglang idinilat ni Mateo ang dalawang mata, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng mga sinag ng makinang na liwanag. 1886. Susmariosep. Conwo Divine Wood. Mabilis na nagbago ang mukha ng Emperador Septimus sa langit, hindi alam ang gagawin dahil sa biglaang pagbago ng mga pangyayari. Agad niyang nakilala na ang mga baging na ito ay isang napakabihirang demonyong uri ng halaman mula sa Heavenspan World, ang Conwo Divine Wood. Hindi malakas ang opensibong lakas ng Conwo Divine Wood, ngunit ang antas ng tibay nito ay talagang nakakasakit ng ulo ng mga tao. Putok. 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 Masyadong malakas ang Trufin Dharma Idol. Maging ang Conwo Divine Wood ay nahirapan ding pigilan ang pagsulong nito. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga berdeng baging na iyon, pagkatapos ay nabasag ito. Pero ang gusto ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay ngayon na mismo. Humayo ka at mamatay. Ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay nagpakita ng isang mabangis na tingin, lahat ng kanyang galit ay tuluyang naglalabas sa sandaling ito. Isang malaking butas ang direktang napunit sa buong espasyo. Walang hanggang magulong agos ang bumuhos, na lalong nagpalaki at nagpapunit sa malaking butas na ito. Putok. Sa pamamagitan lamang ng pagturo ng daliri, ang Trufin Dharma Idol ay parang tinamaan ng malakas na suntok, at agad na naging abo. Nanginig ang buong mundo ng Immortal Grove. Muling napunit ang kalawakan hanggang sa ito ay nagkahiwa-hiwalay at nasa bingit na ng pagkawasak. Nang makita ng grupo ng mga makapangyarihang tao ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay namutla. Hindi dapat tingnan kung paano silang lahat ay mga Empyrean at True God. Isang labanan sa antas ng Heavenly Emperor, hindi pa nila ito naranasan noon. Masyadong matindi ang pagkabigla na dulot ng napangangilabot na alon ng enerhiya sa harap nila. Ito ba ang kapangyarihan ng mga powerhouse ng Heavenly Emperor? Nakakatakot. 5,000,000 taon nang patay ang Heavenly Empyrean Immortal Grove at kaya pa rin niyang magpakawalan ng isang nakakapangilabot na atake, talagang nakakatakot. Kung hindi namatay si Heavenly Empyrean Immortal Grove, tiyak na nakapasok na siya sa hanay ng mga Heavenly Emperor, maaaring hindi rin makakatapat si Heavenly Emperor Septimus. Alam ng mga taong ito na nakasamsam na si Heavenly Emperor Septimus ng isang Heavenly Emperor Dao Fruit bago pa niya mapatunayan ang kanyang Dao at maging isang Heavenly Emperor. Ngunit ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ay umasa sa sarili niyang lakas. Naglabas siya ng isang nakapangangilabot na enerhiya. Sa pamamagitan ng paghahambing, agad na natukoy kung sino ang nakahihigit. Hey! Nawasak na ang kalawakan, malapit nang mawasak ang Immortal Grove World, siguradong patay na si Mateo, di ba? Ang pinaka-inaalala ni Maduro ay si Mateo. Malamig na tumawa si Mike at sinabing, kung siya talaga ang namamahala sa Immortal Grove World, malamang ay naging alabok na siya ngayon. Hey! Pabaya at bulag na nilalang, tama lang na mamatay siya.
Ngumiti si Maduro at sinabing, sa ngayon, ang mga taong pumasok sa Immortal Grove Heavenly Palace, bukod sa mga patay na, halos lahat sila ay nandito, si Mateo na lang ang kulang. Sa tingin ko, malamang siya ang sumusuporta sa Immortal Grove World. Haha, patay na ang molditang ito. Aaminin ng isa, matalino pa rin si Maduro. Ang kanyang pagsusuri ay halos kapareho ng katotohanan. Ngunit sa oras na ito, biglang tumigil ang pagkakawatak-watek ng espasyo. Ang espasyong itim na butas na iyon na napunit ng kapangyarihang nasa antas ng Heavenly Emperor ay kasalukuyang bumabawi sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Nanliit ang mga mata ng lahat, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Anong nangyayari dito? Ang Immortal Grove World ay kasalukuyang inaayos. Ang kapangyarihan ng dalawang dakilang emperador sa langit ay kasalukuyang sumasabog ng walang kabuluhan. Sa oras na ito, ang pagkawasak ng kalawakan ay hindi talaga bumilis, ngunit naibabalik na, paano ito naging posible? Maaari bang si Mateo? Biglang sabi ni Hogan. Katahimikan na parang kamatayan, ang eksenang ito ay hindi kapanipaniwala. Ang sumabog sa harap ng kanilang mga mata ay isang kapangyarihang apokaliptiko. Gayunpaman, ang mga puwang na bitek na iyon ay talagang bumabawi sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang ganitong uri ng napakalaking pagkakaiba ay nagbigay sa kanila ng isang matinding maling akala. Putok. Nilipol ng Heaven's Thundering Finger ang True Fiend Dharma Idol. Gayunpaman, ang natitirang kapangyarihan nito ay hindi nawala, bigla na lamang bumagsak kay Heavenly Emperor Septimus. Sa mga kamay ni Heavenly Emperor Septimus, muling nagliyab ang mga kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor, at ang malademonyong enerhiya ay biglang bumulwak, gamit ang lahat ng kapangyarihan nito upang labanan ang suntok na ito. Gayunpaman, ang ataking ito ay masyadong malakas. Ang figure ni Heavenly Emperor Septimus ay agad na lumipad palabas. Agad na sumabog ang matinding alon ng enerhiya, na kumalat sa buong Immortal Grove World. Higanteng bundok na sumusupil sa mundo, hindi gumagalaw na parang bundok. Isang boses na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang lumabas sa bibig ni Mateo. Sa kalangitan, isang napakalaking bundok ang lumitaw, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay nagpakita ng isang natulalang tingin, habang nakatingin sa batang figure sa itaas ng kawalan. Iyan ang Lesser Heavenspan Mountain. Ito. Pinino na ng batang ito ang Lesser Heavenspan Mountain. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Lesser Heavenspan Mountain para supalin ang Immortal Grove World. Paano? Paano niya nagawa iyon? Habang nag-uusap, huminga ng malalim ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Bilang may-ari ng Lesser Heavenspan Mountain, natural lamang na alam ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang tungkol sa Lesser Heavenspan Mountain. Bagamat sa oras na ito, ang virtual na imaheng iyon sa kalangitan ay napakalabo, hindi makita ang anino ng Heavenspan Mountain, siya, ang Heavenly Empyrean Immortal Grove, ay lubos na sigurado na iyon nga ang Heavenspan Mountain. Mababang bundok na haba ng langit. Ang kasalukuyang Heavenly Empyrean Immortal Grove, ang kanyang figure ay naging mas ilusyonaryo. Malinaw na nilamon na ng nakakatakot na ataking iyon ang natitirang lakas niya. Bukod pa rito, ang kanyang figure ay mabilis na kumukupas at malapit nang mawala. Ang natitirang puwersa ng kanyang kaluluwa ay lubusan ng naubos. Habang nakatingin sa Mateo sa kalangitan, unti-unting lumambot ang tingin ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Taglay ang liwanag ng lubos na pagkaliwanagan. Ha. Bigla, walang tigil na tumawa ng malakas ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ang kasalukuyang Immortal Grove Heavenly Palace ay tuluyang nawasak. Ang buong God's Fall Mountain Range ay napatag na rin hanggang sa maging patag na. Ang lugar na ito na pumatay sa hindi mabilang na mga powerhouse ng Immortal Grove World ay naglaho rin sa huli. Isang figure ang biglang lumitaw sa tabi ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Mukhang napakahina lang talaga ng figurang ito. Biglang naputol ang tawa ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Pero hindi siya lumingon at sinabing, Conwo, sa aking bingit ng kamatayan, naiintindihan ko na sa wakas. Ang figurang ito sa tabi ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay walang iba kundi ang Conwo Divine Wood na nawala na. Hindi nagsalita si Conwo. Kasalukuyan siyang labis na nanghihina.
Ang pagkakasangkot sa True Fin Dharma Idol, kahit na sa maikling panahon lamang, ay halos magdurog na ang kanyang kaluluwa. Sa harap ng isang makapangyarihang Heavenly Emperor, mahina pa rin siya. Gayunpaman, walang balak si Heavenly Empyrean Immortal Grove na hayaan siyang magsalita. Sinasabi niya para marinig ni Conwo at sinasabi rin niya para sa kanyang sarili na marinig ito. Ako, si Immortal Grove, ay nakamit ang Divine Lord sa loob ng 300 taon, ang Celestial Deity sa loob ng 800 taon, ang True God sa loob ng 3,000 taon, ang Heavenly Empyrean sa loob ng 50,000 taon, at 1,000,000 taon lang ang ginamit ko para mag-cultivate para maabot ang Peak Empyrean. Palagi kong iniisip na ako, si Immortal Grove, ang taong pinili ng Heavenly Tao. Sa hinaharap, tiyak na mararating ko ang tugatog, makakamit ang Transcendent Heavenly Emperor, at magiging ika-10 Dao Ancestor pa nga. Pero, hindi ko kailanman pinangarap na mamamatay talaga ako sa kamay ni Septimus. Ayoko. Gusto kong maghiganti. Ako ang taong pinili ng Heavenly Tao, paano ako mamamatay? Kaya, inilatag ko ang nakakagulat na planong ito, hinikayat si Septimus na mapalapit sa kanya. Gusto kong pagbayaran niya ang halaga, gusto kong patayin siya. Pero, hanggang sa sandaling ito lang, saka ko lang naintindihan na ang lahat ng ito ay isa lamang pala sa aking mga pangarap. Ang taong pinili ng Heavenly Tao ay hindi ako. Nakarating ang Empyrean na ito sa Divine Lord, at nilikha ang Immortal Grove World. Unti-unting umunlad ang Immortal Grove World, na mayroong napakaraming realm, mayroong Divine Realm, mayroong mga mortal, at mayroong mga powerhouse ng Divine Tao. Ang lakas ng Empyrean na ito ay lalong lumakas ng lumakas, hanggang sa maging dahilan ito para maging lubhang mag-ingat ang maraming powerhouse ng Heavenly Emperor. Sa aking paningin, ano ang saysay ng mga mortal sa maliliit na mundo? Isa lamang silang grupo ng mga langgam. Ngayon, naiintindihan ko na. Lumalabas na ang dahilan ng aking pag-iral ay upang maisilang ang batang ito. 1887. G. Gumaling na. Habang nakatingin sa mga puwang na unti-unting bumabawi, ang mga mata ni Lian Fang ay puno ng halo-halong damdamin. Ang mga taong nawalan na ng pag-asa ay nagsimulang maghiyawan ng masigla sa oras na ito. Lumipas na ang nakakatakot na alon ng enerhiya, hindi pa nawawasak ang Immortal Grove World. May nananatiling takot sa puso ni Sky Distant habang sinasabi niya, talagang nakabawi. Paano nagawa iyon ni Mateo? Ang pag-alo ng enerhiyang iyon ngayon ay nagparamdam sa akin parang napunta ako sa mga pintuan ng impyerno at pabalik. Ang nakakatakot na alon ng enerhiyang iyon ay kumalat na ngayon sa buong Immortal Grove World. Kahit ang Sky Distant, na may ganitong antas ng kapangyarihan, ay nakaramdam ng aura ng kawalan ng pag-asa. Pero sa isang kisap mata, hindi lang hindi nawasak ang Immortal Grove World, kundi mas naging matatag pa ito. Dapat sabihin, isa itong himala na hindi nila pinangahas na paniwalaan. Oo, nakakakilabot. Kung hindi dahil sa nakita ko mismo, hindi ako maglalakas loob na maniwala na mayroong ganitong kakilakilabot na enerhiya sa mundong ito. Hindi rin ako maglalakas loob na maniwala na ang lakas ng isang tao ay kayang umabot sa ganoong hangganan. Sa huli, para lamang tayong mga pulaka sa ilalim ng balon. Mateo, talagang kahanga-hanga siya. Sabi ni Lian Fang nang may pabago-bagong emosyon. Sa kasalukuyan, ang mga nakaligtas sa Immortal Grove World ay pawang sumisigaw ng nakakabaliw. Ang matinding tuwa na iyon ng pagkaligtas sa isang kalamidad ay sumabog na parang bulkan, na walang tigil na sumabog mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa ibabaw ng kawalan, tumingin si Mateo sa mundo. Ang kanyang tingin ay dumapo sa unti-unting naglalaho na Heavenly Empyrean Immortal Grove, puno ng halo-halong damdamin. Naunawaan niya ang puot ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ngunit, dahil dito, ang paggamit ng trilyong buhay ng Immortal Grove World upang maghiganti, ay medyo masyadong mabangis. Walang awa si Mateo sa lahat ng may buhay, ngunit iginagalang niya ang bawat tao. Nasa Essence Tree Realm hanggang sa hangganan, ang paglalakbay ni Mateo sa puso ay mas komplikado kaysa sa ibang martial artist. Kahit ang isang mortal lamang ay mayroon ding kahulugan ng pag-iral. Sa pananaw ni Mateo, ang Celestial Deity, ang True God, maging ang mga Heavenly Empyrean, ang mga Heavenly Emperor, ay walang pinagkaiba sa mga mortal sa asensya.
Sinusubukan ng bawat tao na iwaksi ang mga gapos ng kapalaran, at kontrolin ang kanilang sariling kapalaran. Ang lahat ay isa lamang butil ng alikabok sa malawak na mundong ito. Hindi kailanman magiging malambot ang puso ni Mateo laban sa mga kalaban na pumatay ng bilyon-bilyong buhay gamit lamang ang isang daliri, ngunit bibigyan pa rin niya ng kasiyahan ang sarili niyang makasariling mga pagnanasa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa iba bilang kapalit. Sa buhay na ito, malinis ang kanyang konsensya. Ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay labis na nagpagalit sa kanya. Kung hindi dahil sa pagkonekta niya sa Immortal Grove World sa Lesser Heavenspan Mountain sa kritikal na sandali, at pagsugpo sa Immortal Grove World gamit ang kapangyarihan ng Lesser Heavenspan Mountain, ang mundong ito ay magiging abo na sana ngayon. Gayunpaman, masasabing lahat ng ito ay dahil sa Immortal Grove World para makamit ni Mateo ang mga nagawa niya ngayon. Ang isang taong namamatay ay parang isang lamparang namamatay. Ang usapin ngayon, dito na lang muna ako, ikaw. Umalis ka nang may kapanatagan ng loob. Tumingin si Mateo sa Heavenly Empyrean Immortal Grove at malamig na sinabi. Tumingin si Heavenly Empyrean Immortal Grove kay Mateo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang naaaliw na ngiti. Nang sasalita na sana siya, isang nakakatakot na aura ang muling bumalot sa kanya. Ang isang taong namamatay ay parang isang lamparang namamatay. Hahaha. Muntik mo nang mapatay ang emperador na ito, paano ka hahayaang mamatay ng ganito kalakas? Old Fart Immortal Grove, gusto kong panoorin ang iyong kahalili na mamatay sa harap mo. Gusto kong tuluyang sirain ang iyong maliit na mundo. Muling tumaas sa kalangitan ang nakakatakot na malademonyo na enerhiya, dahilan para biglang magbago ang mukha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Hindi naman talaga namatay. Maingat na inilatag ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang ganitong plano, natural lamang na mayroon siyang lubos na kumpiyansa sa pagpatay kay Heavenly Emperor Septimus. Pero hindi niya inakala na ang Emperador Septimus sa langit ay magiging mas matigas ang ulo kaysa sa inaakala niya. Ang lakas ng daliring iyon ay talagang nakapangangilabot at hindi naman talaga siya namatay. Gayunpaman, kahit na ang malademonyo na enerhiya ni Heavenly Emperor Septimus ay nakakatakot sa kasalukuyan, malinaw na mas mahina ito kaysa dati. Malaki pa rin ang pinsalang dulot ng daliring iyon sa kanya. Maliban na lang. Wala nang kapangyarihan si Heavenly Empyrean Immortal Grove na pigilan siya. Ang kasalukuyang emperador ng langit na si Septimus ay walang talo. Nang makitang muling bumalik si Emperador Septimus sa langit, ang mga mukha ni Wayne at Elmond ay nagpakita ng matinding tuwa. Haha, paanong ganoon kadaling mamatay si Lord Septimus? Old Fart Immortal Grove, nagkamali ka, di ba? Old Fart Immortal Grove, Mateo, manginig ka. Tumawa ng malakas si Wayne at sinabing. Ang ekspresyon ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay lubhang pangit. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayaring ito ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Naku, ang kalamidad ngayon ay ako ang may gawa, aayusin ko ito, umalis ka na agad. Conwo, ipagpapaliban muna natin siya, bigyan mo ng oras ang batang ito para umalis. Sabi ni Immortal Grove. Sumulyap si Conwo kay Mateo at tahimik na tumango. Dahil kayang pigilan ang mundo sa pagbagsak at pakikipaglaban sa isang makapangyarihang Heavenly Emperor, ang dalawang ito ay magkaibang konsepto. Ang buong mundo ng Immortal Grove ay parang isang malaking sapot, kahit na nakakatakot ang lakas ng isang Heavenly Emperor, malinaw na hindi ganoon kadaling guluhin ng tuluyan ang buong malaking sapot. Ang kapangyarihang nakuha ni Mateo mula sa Lesser Heavenspan Mountain ay sapat na upang hindi tuluyang mapunit ang sapot na ito. Gayunpaman, isang Heavenly Emperor powerhouse na nakikipag-ugnayan sa isang Celestial Deity Realm martial artist, kahit na siya ang controller ng maliit na mundong ito, imposible pa rin itong magawa. Hahaha. Gusto mo bang umalis? Walang makakaalis ngayon. Malinaw na labis nang nagalit si Heavenly Emperor Septimus. Para lamang makita siyang sumulpat na may kasamang napakasamang apoy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan, na nagbubuga ng isang itim na napakalaking espada. Muling winasak ng nakakatakot na aura na iyon ang nakapalibot na espasyo. Tunay na espada ng halimaw, pumuputol ng putok sa kalawakan ng punong-puno ng galit. Umungol ng malakas si Heavenly Emperor Septimus at malapit ng pakawalan ang True Fiend Sword na ito. Pero sa pagkakataong ito, biglang may nangyaring kakaiba.
Isang napakalaking bundok ang bumagsak mula sa langit, dala ang isang apokaliptikong kapangyarihan, na direktang pumipigil. Sunod-sunod na asul na linya ang walang humpay na umiikot sa higanteng bundok. Putok. Diretso nang gumuho ang True Fin Sword na iyon. Isang matinis na sigaw ang pinakawala ni Heavenly Emperor Septimus, ngunit huli na ang lahat para gustuhing tumakas. Putok. Isa na namang malakas na kalabog, nang inag ang buong mundo ng Immortal Grove. Direktang napigilan ng higanteng bundok ang Emperador Septimus sa ilalim ng lupa nang walang kahit kaunting lakas para lumaban. Napatingin ang lahat sa higanteng bundok na iyon, bawat isa sa kanilang mga balintataw ay naninigas. Ito. Ano ito, para? Para magawang supulan kahit ang isang makapangyarihang emperador ng langit. Tanong ni Wayne nang may maputlang tingin. Hindi naman sana mamamatay ng ganito lang si Lord Septimus, di ba? Tanong ni Elmond nang may takot. Ano ba ang ginawa ni Mateo, bakit bigla siyang naging ganito kalakas? Ang Immortal Grove World ay isa lamang maliit na mundo sa antas ng Empyrean, kahit na siya ang bagong controller, imposible ring supulan ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor, tama ba? Ang mga powerhouse ng Empyrean at mga powerhouse ng True God ay pawang labis na tinamaan ng takot. Ang eksenang nangyari sa harap ng kanilang mga mata ay tunay na lumampas sa kanilang pangunawa. Pero napagtanto rin nila na sa ngayon, ang Immortal Grove World ay nabago na sa espiritual, at hindi na ang dating maliit at marupok na mundo. At si Mateo, ang controller na ito ay napakalakas na noon pa man. Sa isang pitik ng kanyang kamay, lubusan niyang napigilan ang isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Nanlaki ang mga mata ni na Heavenly Empyrean Immortal Grove at Conwo, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Ang Empyrean na ito. Hindi kailanman alam ng Empyrean na ito na ang Lesser Heavenspan Mountain ay kayang magpakawala ng ganito katikot-takot na kapangyarihan. Bulong ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Ang kasalukuyang Mateo ay nakatayo pa rin ng may pagmamalaki sa ibabaw ng kawalan. Ang tanging dahilan lang ay ang kanyang anyo ay naging napakataas at napakalaki sa paningin ng lahat. Kaharian ng mga Diyos na Celestial. Biro lang iyon. Ang kasalukuyang Mateo ay umabot na sa antas kung saan maaari na niyang baliwalain ang mga cultivation realm. Sa Immortal Grove World na ito, siya ay isang walang talo na pag-iral. 1888. Tumingin si Mateo sa higanteng bundok, malamig at walang pakialam ang kanyang puso. Walang sino man ang mas malinaw na nakakaintindi sa kahulugan ng Lesser Heavenspan Mountain kaysa sa kanya. Dito matatagpuan ang Tao, ang ehemplo ng Heavenspan Great Tao. Dahil iniuugnay ito ni Mateo sa Immortal Grove World, ang Immortal Grove World ay hindi na ganoon kababasadyan at sira-sirang maliit na mundo. Sa harap ng Heavenspan Great Tao, ano kaya? Kahit na Heavenly Emperor pa. Septimus, namatay ang aking ama sa iyong mga kamay. Ang ating alitan ay hindi mapagkakasunduan sa ilalim ng kalangitan. Wala akong kapangyarihang patayin ka ngayon, ngunit darating ang araw na papaglalabuan ko ang iyong kaluluwa. Lumihis ka. Marangyang ikinumpa si Mateo ang kanyang mga manggas, tahimik na naglaho ang higanteng bundok. Isang agos ng itim na gas ang sumugod sa kalangitan. Punk! Ang usapin ngayon, naalala na ito ng emperador na ito. Pagkatapos mong pumunta sa Heavenspan World, mamamatay ka. Walang duda. Putok. Direktang gumawa ng butas ang itim na gas sa ibabaw ng kawalan at naglaho. Habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang Heavenly Emperor Septimus, isang bahid ng panghihinayang ang lumabas sa mga mata ni Mateo. Ang Immortal Grove World ay isang bagong Immortal Grove World. Pero mahina pa rin ang lakas niya. Natural na hindi ganoon kadaling patayin ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Bukod dito, si Heavenly Emperor Septimus ay isa pang lahing halimaw na Heavenly Emperor na kilala sa pagkakaroon ng matibay na puwersa ng buhay. Sa ganitong antas ng isang makapangyarihang nilalang, hindi niya ito kayang patayin. Kung hindi dahil sa malubhang pinsala ni Heavenly Empyrean Immortal Grove kay Heavenly Emperor Septimus noon, kahit pa ilabas niya ang Lesser Heavenspan Mountain, mahirap pa ring makatakas sa kamatayan. Pero pagkatapos ngayon, nagtamo ng matinding sugat si Heavenly Emperor Septimus, malamang na hindi na siya makakabawi sa kanyang tugatog na estado sa loob ng ilang 10,000 taon. Uos.
Dalawang madilim na anino ang biglang sumikat sa kalangitan, gustong sumunod sa mga yapak ni Heavenly Emperor Septimus at makatakas sa Immortal Grove World. Tumingin si Mateo at tumawa ng malamig, hindi ibig sabihin na hindi ko kayo mapapatay, hindi ko kayo mapapatay. Dahil dumating kayo, mananatili na lang kayo habang buhay. Sa isang kumpas ng kamay, muling lumitaw ang bundok. Putok. Dalawang dakilang Empyrean na may lahing halimaw ang direktang napigilan ng Lesser Heavenspan Mountain at hindi man lang sila sumigaw at naging abo na. Ang dalawang ito ay mga makapangyarihang nilalang lamang sa unang yugto ng Empyrean Realm. Kung ikukumpara kay Septimus, sila ay magkaiba ng husto. Para gustuhin silang patayin ni Mateo, natural lang na hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap. Hindi lang talaga totoo ang eksenang ito sa paningin ng ibang tao. Sina Mike at Hogan, dalawang tao, namutla ang kanilang mga mukha. Simula nang tumungo sila sa Empyrean Realm, ngayon lang sila nakaramdam ng ganito kalaking pressure. Ito. Mateo, ang bagay na iyon kanina, lahat ng iyon ay isang hindi pagkakaunawaan, sabi ni Mike na may pangit na ekspresyon. Parang tanglaw ang tingin ni Mateo habang malamig niyang sinasabi, sa oras na ito, sinasabi mo sa akin na hindi pagkakaunawaan ang nangyayari. Habang nasa daan, gusto akong patayin ng mga disipulo mo sa Celestial Deity Realm, gusto rin akong patayin ng mga Elder ng True God Realm, at kahit ikaw, ang Empyrean Powerhouse na ito, ay nagbanta rin na papatayin ako. Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi pagkakaunawaan ang nangyayari. Ang ekspresyon ni Mike ay lubhang pangit at ipinagtanggol niya ang sarili ng may pagkukunwari, ikaw. Hindi mo ako maaaring hawakan. Ako ang Grand Elder ng Vast Heaven Great Imperial Capital. Natawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, malawak na kabisera ng imperyo sa langit. Ano ba yan? Naglakas loob pa akong supalan ng isang emperador sa langit, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa pag-asar sa isang dakilang kabisera ng imperyo? Nang marinig iyon ni Mike, ang kanyang ekspresyon ay lubhang pangit. Oo. Napukaw na ni Mateo ang isang napakalaking higanti tulad ni Heavenly Emperor Septimus. Kaya may pakialam pa rin ba siya sa antas Empyrean na Vast Heaven Great Imperial Capital? Sige, huwag na kayong umasa na swertehin pa. Kayong mga lalaki, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Habang nagsasalita, itinuro ni Mateo ang isang daliri. Nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. Isang sunod-sunod na asol na linya ang namuo at nagtipon sa dulo ng kanyang daliri at biglang sumulpot. Power! Sina Kangji, Zonji, at Maduro, ay direktang naging abo. Ang Empyrean Devil Feather sa loob ng dagat ng kamalayan ni Zonji ay malinis ding nolipol kasama nito. Ang tingin ni Mike ay naging matindi, sinunggaban si Maxine na parang kidlat. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito, hindi nakapag-react ang lahat sa oras. Gayunpaman, mabilis siya, ngunit mas mabilis si Mateo kaysa sa kanya. Sa isang iglap, nakaharang na si Mateo sa harap ni Maxine. Putok. Itinuro ni Mateo ang isa pang daliri, tila tinamaan ng kidlat si Mike, ang kanyang figure ay walang tigil na bumabagsak. Sa oras na ito, muling lumapag ang higanteng bundok. Putok. Isang makapangyarihang Empyrean ng kanyang henerasyon ang direktang sinupil hanggang sa mamatay ni Mateo. Ang iba ay tumingin sa eksenang ito nang may takot na kumakabog sa kanilang mga puso, ni hindi man lang ng ahas na huminga. Sa ilalim ng bagong Heavenly Daw, si Mateo ay masyadong makapangyarihan. Ang pinaka nakakatakot pa rin ay ang higanteng bundok na iyon, na pumapatay sa mga Empyrean na parang pumapatay ng mga aso. Pagkatapos gawin ito, iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at itinuro, isang itim na butas ang lumitaw sa kawalan. Umalis na kayong lahat. Malamig na sabi ni Mateo. Hindi makapaniwalang tumingin ang mga natitirang tao kay Mateo. Gulat na sabi ni Hogan, ikaw. Talaga bang pinapaalis mo kami? Sa mismong sandaling ito, ang Immortal Grove World na ito ay parang isang higanteng hola para sa kanila. Sa loob ng kuweba na ito, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan mo, kailangan ka pa ring supalan ni Mateo. Kung sila iyon, talagang hindi nila hahayaang umalis ang mga taong ito. Pero hinayaan lang talaga sila ni Mateo. Kaya naman, hindi sila nang ahas na maniwala, pakiramdam nila ay sadyang naghuhukay si Mateo ng hukay para sa kanila.
Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing may malamig na nginunguya, bago pa ako magbago ng isip, bilasan mo at umalis ka na. Nagbago ang ekspresyon ni Hogan, gumalaw ang kanyang figure, mabilis na lumapit sa itim na butas na iyon. Totoo nga, walang ginawa si Mateo para pigilan ito. Habang nangunguna si Hogan, ang iba ay parang natanggalan ng mabigat na pasanin, lahat ay sumusunod at umaalis sa Immortal Grove World. Tumingin si Mateo kay Maxine at sinabing, ano ang plano mo? Tumingin si Maxine kay Kennedy sa tabi niya at muling tumingin kay Mateo, umiling habang sinasabing, ako. Hindi ko rin alam. Ngumiti si Mateo, kumuha ng isang piraso ng 7-colored Agar Ine, inihagis ito kay Kennedy, at sinabing, Senior Go, may utang na loob si Mateo sa pangangalaga mo, ilang araw na ang nakalipas at wala siyang maibabayad sa iyo. Kunin mo na lang itong 7-colored Agar Ine bilang kabayaran. Nanliit ang mga mata ni Kennedy, nakatingin kay Mateo ng may gulat na mukha habang sinasabi, nagbibiro ba ang kagalang-galang na pamangkin? Gamit ang 7-colored Agar Ine, lubos siyang may kumpiyansa na makarating sa Empyrean Realm. Sa oras na iyon, paano kung ang malawak na langit na dakilang kabisera ng imperyo? Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior Gu, nasangkot ka kay Mateo. Sa pag-alis mo sa Immortal Grove World na ito, malamang hindi ka na maaaring maging Panginoon ng lungsod. Dati, sa harap ni Zunji, pinrotektahan din ako ni Senior Go. Ang piraso ng 7-colored Agar Ine na ito, ituring mo na lang itong pasasalamat ni Mateo. Kung tungkol naman kay Maxine, malamang hindi na rin siya makakabalik sa Thousand Sor Imperial Capital. Kaya maaari niya akong sundan mula ngayon kung gusto niya. Pinatay ni Mateo ang mga Empyrean powerhouse ng Vast Heaven Great Imperial Capital at naghasik na ng hindi mapagkakasunduang puot sa kanila. Sina Kennedy at Maxine ang pinakamalapit sa kanya, ito ang nakita ng lahat. Kung babalik sila, tiyak na wala silang mapapala doon. Iba si Kennedy kay Maxine, dati niyang inakala na si Mateo ay nagmula sa isang malaking paksayon, kaya naman iba ang pananaw niya kay Mateo. Nang lumaban para sa 7-colored Agar Ine, natukoy na ni Mateo ang karakter ni Kennedy. Kung tungkol naman kay Maxine, itinuturing na siya ni Mateo bilang isang kaibigan, natural lang na iba ito. Nagmamadaling sinabi ni Kennedy, Kuho, itong matandang lalaking ito na nakakuha nitong 7 kulay na Agar Ine, tiyak na kakailanganin kong pumasok sa isang saradong lugar at hindi ko maaalagaan si Chulan. Kung gayon ay kailangan kong abalahin ang little friend Croswell para maalagaan ng mabuti ang masunuring disipulo kong ito. Sa paningin niya, talagang may gusto si Mateo kay Maxine, kaya naman isusugal niya ito ng ganito kalaki. Malamig pa rin ang itsura ni Maxine, ngunit baka sa mga mata niya ang pagkadismaya. Natural lang na alam ni Mateo ang iniisip ni Kennedy sa kanyang puso, ngunit hindi rin niya ipinaliwanag ang kahit ano. Pinagsalikop lang niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Senior Go, mag-ingat ka. 1889. Hindi mo dapat sila pinabayaan. Pagkatapos umalis ng lahat, bumaantong hininga ng malalim ang Heavenly Empyrean Immortal Grove. Nang gawin ito ni Mateo, hindi niya ito pinigilan. Siyempre, wala rin siyang paraan para pigilan iyon. Ang kasalukuyang Mateo ay tuluyan ng pumalit sa kanya, at naging Panginoon ng Immortal Grove World. Hindi pa niya pag-aari ang lugar na ito. Ang katawan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay naging mga maliliit na butil ng liwanag at nagsimulang maglaho. Nabuo rin ang katawan ni Dustless. Hindi maipaliwanag ang lungkot sa kanyang ekspresyon. Sumulyap si Mateo sa Heavenly Empyrean Immortal Grove at malamig na sinabi, mayroon akong sariling pera pagdating sa mga bagay-bagay. Pumunta lang sila rito para maghanap ng kayamanan at wala silang sama ng loob o puot sa akin. Kung papatayin ko sila, mahihirapan akong makalimutan ang aking konsensya. Nang makita ang ekspresyon ni Mateo, naging seryoso ang ekspresyon ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Alam niyang galit pa rin si Mateo sa nangyari kanina. Ayos lang sana na siya ang nagplano ng planong ito, pero mawawala ng buhay ang trilyong buhay ng Immortal Grove World dahil dito. Walang kwenta ang mga taong iyon sa paningin ng Heavenly Empyrean Immortal Grove. Pero sa paningin ni Mateo, hindi dapat mamatay ang mga taong iyon. Bahagyang ngumiti si Immortal Grove at sinabing, Nako, ang isang malambot na personalidad ay magpapaharap lamang sa iyo sa mas mapanganib na mga sitwasyon.
Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, ano ang pagkakaiba sa mga hayop kung ikaw ay walang awa at hindi makatao? Hahaha. Ibang klase talaga. Alam kong hindi ka natutuwa na nakipagpustahan ako sa Immortal Grove World. Pero kahit ano paman, ikaw ang kahalili ng aking mantle. Sa puntong ito, hindi mo na ito mabubure, malakas na tumawa si Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabi. Hindi ngumiti si Mateo, malamig lang ang sinabi niya, kung hindi lang ganito, sa tingin mo ba ay matyaga akong nakikipag-usap sa iyo ngayon? Nandilim ang mukha ng Heavenly Empyrean Immortal Grove at sinabi niya, nako, gusto mo man o hindi, minana mo ang kapangyarihan ng Empyrean na ito. Wala ka bang alam tungkol sa pecking order? Sa oras na ito, ang Dustless na matagal ng tahimik ay biglang nagsalita, sa totoo lang. Mahirap sabihin kung si Mateo ay maituturing na kahalili ng iyong mantle o hindi. Nakuha nga niya ang World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl, ngunit ang dalawang bagay na ito ay tinalikuran mo na. Kung tungkol naman sa kanyang cultivation method at martial techniques, lahat ng to ay minana mula sa Lesser Heavenspan Mountain at walang kinalaman sa iyo. Nanliit ang mga mata ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, at sinabi niya, hindi niya. Nilinang ang paraan ng paglilinang na iniwan ng Empyrean na ito. Umiling si Dustless at sinabing, mas malaki pa ang ambisyon niya kaysa sa iyo. Mas mataas din ang kakayahan niya kaysa sa iyo. Ang pamamaraan ng paglilinang na nilikha ni Mateo ay magugulat sa buong Heavenspan World sa hinaharap. Naging matamlay ang ekspresyon ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, at hindi niya maiwasang maalala ang mga pangyayari noon. Kamangha-mangha ang kanyang talento. Kung hindi siya babagsak, maaaring hindi imposibleng maabot niya ang kaharian ng Transcendent Heavenly Emperor sa hinaharap. Ngunit kahit na ganoon, hindi rin niya nakuha ang pagkilala sa Lesser Heavenspan Mountain. Pero ngayon, pinino na ni Mateo ang Lesser Heavenspan Mountain, at naging tunay na Panginoon ng Lesser Heavenspan Mountain. Naintindihan ni Heavenly Empyrean Immortal Grove si Dustless. Hindi niya ito tinangkang galitin, pero talagang positibo ang kanyang loob kay Mateo. Kung totoo nga ang sinabi ni Dustless, mas hihigit pa kaya ang mga nagawa ni Mateo sa hinaharap kaysa sa Transcendent Heavenly Emperor. Ito. Medyo masyadong katawa-tawa, di ba? Para bang nakikita ang iniisip ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Mateo at sinabing, wala nang kinalaman sa iyo ang mga yan, umalis ka ng mapayapa. Kaya panghawakan ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang espiritu ng artifact na inalagaan niya sa loob ng 1,000,000 taon para sa paghihiganti at nagawa pang ipalibing sa kamatayan ang buong mundo ng Immortal Grove kasama niya. Kung hindi niya tinitingnan sa account na siya ang lumikha ng Immortal Grove World, tiyak na hindi siya hahayaang mamatay ng ganito lang si Mateo. Kaunti ang naging magkakaunawaan sa pagitan ng mga taong may magkaibang prinsipyo. Kahit na pinagkalooban siya ng biyaya ng Heavenly Empyrean Immortal Grove, nauubusan na ng pasensya si Mateo. Mayroon siyang karaniwang kaaway na Heavenly Empyrean Immortal Grove, ang pagpatay kay Heavenly Emperor Septimus ay maituturing na ring kabayaran ng kabaitan. Malinaw na alam ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang kahihinatnan nito, kaya't mahinahon siyang umalis. Naglaho ang liwanag, wala ng Heavenly Empyrean Immortal Grove sa mundong ito. Ang pinakamakapangyarihang nilalang na dating nasa ilalim ng pangangalaga ng kalikasan sa Heavenspan World ay naglaho na lamang sa ere ngayon. Tiningnan ni Mateo ang unti-unting nawawalang mga tuldok ng liwanag, ang ekspresyon ay naging komplikado. Hindi kalayuan, si Conwo ay mayroon ding komplikadong ekspresyon. Ang binatang iyon na pilit na nakalusot sa kanyang kaharian noon ay lumaki na at naging isang napakalaking puno. Sa isang kumpas lang ng kamay, kahit ang mga Empyrean powerhouse ay kayang supalan kahit kailan, talagang hindi ka panipaniwala. Mateo, hayaan mo siyang sumunod sa iyo. Malaki ang utang na loob ng matandang ito kay Immortal Grove, wala siyang ibang magawa kundi bayaran ito, biglang sabi ni Dustless. Alam niya ang iniisip ni Mateo, si Conwo ay katumbas ng pagiging kasabwat ni Immortal Grove. Dahan-daang tumango si Mateo, tumingin kay Conwo, at sinabing, minsan ay tinulungan ni Senior ang aking ina, na nagpakita ng malaking kabaitan sa akin. Kung papayag ka, natural lang na manatili ka sa tabi ko. Pero kung aalis ka o manatili, depende pa rin iyon kay Senior mismo. Bumantong hininga si Conwo at sinabing, kung gayon, mananatili ako sa Immortal Grove World.
Tumanggaw si Mateo at hindi na ipinilit pa ang issue. Ang Immortal Grove World ay may libong bagay na kailangang gawin. Pinakalma ni Mateo si Lian Fang at ang iba pa bago inilabas si Maxine at ang iba pa sa mundo gamit ang World Lock-on Gate. Tungkol sa kasalukuyang Immortal Grove World, hindi na nag-aalala si Mateo. Hanggat hindi ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ang pumapasok, kaya niyang pigilan ito sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanyang kamay. Siyempre, kasunod ng paglaki ng kanyang kaharian, hindi magtatagal, maging ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor ay maaari ring supalan. Kaya sa kasalukuyan, hindi siya nag-aalala na may papasok muli sa Immortal Grove World. Iyon pa rin ang makitid at paliko-likong daan. Habang naaalala ang halos pag-ahit noong nilisan niya ang mundo noon, ang eksena ng pagliligtas sa kanya ni Winoma, pakiramdam ni Mateo ay parang isang buhay ang lumipas. Hindi ko rin alam kung kumusta na sina Winoma at Fatty, sabi ni Mateo na may pabago-bagong emosyon. Kalaunan, sina Winoma at Jingyi ay pumunta sa lugar na nasa ilalim ng jurisdiction ng Heavenly Emperor Myriad Treasure sa ilalim ng mga kaayusan ni Xiao Feng. Sa loob ng maraming taon, palaging walang balita. Maya-maya, muling nabuhay ang mga alaala ni Mateo nang makita ang mga pamilyar na lugar. Namimiss niya ng husto ang mga ito. Kuya, kung gusto mo silang makita, tingnan mo sila, nakangiting sabi ni White Light. Tumanggaw si Mateo at sinabing, nitong mga nakaraang taon, lagi akong abala sa paghahanap sa inyo at wala akong oras para bisitahin sila. Matapos kong mahanap sina Megan at Laika, kailangan ko talagang pumunta sa Myriad Treasure Domain. Hindi maituturing na malayo ang lugar na ito sa Heavenly Eagle Imperial City. Isinama ni Mateo ang lahat at bumalik agad sa imperial na lungsod. Noon, nilisan niya ang Heavenly Eagle Imperial City upang hanapin ang White Light at ang iba pa. Sa pag-alis na ito, umabot ito ng ilang daang taon. Pagbalik sa lungsod, si Mateo ay napuno rin ng emosyon. Ngunit ang kasalukuyang Heavenly Eagle Imperial City, ang tuktok ng mga pader ng lungsod ay natatakpan ng makukulay na bandila, isang kalsadang gawa sa puting balahibo ang umaabot hanggang sa labas ng lungsod. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nakatayo sa labas ng mga gate ng lungsod, labis na seremonyal. Kamahalan, maaari kayang alam ng City Lord na bumalik ka at espesyal na pumunta rito para salubungin ka. Nakangiting sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung mayroon silang ganitong kakayahang mahulaan ang hinaharap, hindi ko na sana kinailangang pumunta pa sa Extreme Light Imperial City. Hey, may katuturan naman. Sino kaya yan, para talagang magpakita ng ganito kagandang palabas, nakakainis talaga. Sabi ni Cooper. Tumikim si Mateo at nakangiting sinabi, tingnan mo, nandito ba siya? Tumingin si Cooper. Totoo nga, nakita niya ang isang nakasisilaw at kahangahangang banal na karwahe na bumaba mula sa kalangitan. Ang banal na karwaheng iyon ay lubhang nakasisilaw, naglalabas ng isang aura na nakakamangha sa mga tao. Isa talaga itong mystical na kayamanan ng Diyos ng kalangitan. Lumapag ang banal na karwahe sa patag na lupa, at isang binata ang dahan-daang lumabas. Si Rodel sa unahan, ang grupo ng mga makapangyarihang Diyos ng kalangitan ay dali-daling lumuhad at sumigaw ng may paggalang, Subordinate Rodel, pinangungunahan ng Heavenly Eagle ang pagbibigay galang kay Lord Patrolling Inspector. Ang binata ay mayabang na tingin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting paghamak, tuluyang hindi pinansin si Rodel at ang iba pa, at dumiretso sa Heavenly Eagle Imperial City. Tatayo na sana si Rodel, pero narinig niya ang pagkunot ng noo ng binata at sinabi sa malamig na boses, pinayagan ko ba kayong bumangon, isa. 1890. Warren. Swoosh. Susmariosep. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumunod sa binata at biglang sumugod, sinipa ang isang paa sa dibdib ni Rodel. Bumuga si Rodel ng malaking subo ng dugo kasabay ng pag-ubo, parang lumilipad palabas ng paatros. Ang tagasunod na ito ay mayroong cultivation realm ng Fifth Firmament Celestial Deity. Napakadali lang harapin ang Second Firmament Celestial Deity na si Rodel. Sa kalayuan, nang makita ni Mateo ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang kanyang mga noo. Ngayon lang, tinawag ni Rodel at ng iba pa ang binatang nagpapatrulyang inspector na ito. Maaari kayang napalitan na si Jiang Jade Hall. Alam ni Mateo na ang posisyong ito bilang patrolling inspector ay hindi gaanong mahalaga sa mga kabisera ng imperyo.
Lalo na ang Southridge 10 Cities, ang ganitong maliit na lugar, napakaliit ng mga oportunidad. Kung walang anumang malaking pagbabago, karaniwan ay hindi nila papalitan ang mga inspector. Bukod pa rito, mukhang bata pa ang binata at nagdala pa ng isang tagasunod sa gitnang antas ng Celestial Deity Realm. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay mayroon siyang malaking potensyal at katayuan sa kabisera ng imperyo. Bakit siya tatakbo papunta sa Southridge 10 Cities para maging isang patrolling inspector? Lord Patrolling Inspector, sumusobra ka na. Ang ginawa ng binata ay lubos na ikinagalit ni Coldfeather. Nakita ko lang siyang mabilis na tumayo at nagsalita ng may matuwid na galit. Tiningnan siya ng binata at sinabing may malamig na nginunguya, sumusobra na ba kayo? Kayong mga angga sa probinsya ay hindi man lang naiintindihan ang pinakasimpleng tuntunin ng kagandahang asal. Dahil hindi ninyo alam, ang sagong ito ang magtuturo sa inyong lahat. Warren, ang taong ito ay walang galang sa sagong ito. Patayin ninyo siya. Clank! Clank! Umalis ang talon ng espada sa kaluban, isang guhit ng malamig na liwanag ang dumaan, diretsyong tumusok sa puso ni Coldfeather. Walang mag-aakalang ang bagong nagpapatrulyang inspector ay talagang napakasama para pumatay ng mga tao sa isang salita lamang ng hindi pagsang-ayon. Sa harap lamang ng isang Fifth Firmament Celestial Deity, si Coldfeather, ang First Firmament Celestial Deity na ito, ay walang kahit kaunting lakas para lumaban. Nanliit ang mga mata ni Coldfeather, halos nakalimutang gumanti, para lamang makita ang unti-unting paglaki ng talon sa kanyang mga mata. Sunod-sunod na hiyawan ang narinig sa paligid, tila nakikita na ang pinangyarihan ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Coldfeather. Pero sa pagkakataong ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Coldfeather. Nakita ko lang siyang pamitik ng dalawang daliri. Kasabay ng isang kalansing, ang mahabang espada sa kamay ni Moren ay direktang lumilipad. Lumiit ang mga mata ni Moren, habang nakatingin sa hindi pamilyar na binata, puno ng pag-aalala. Mateo! Ikaw! Bumalik ka na! Mateo! Si Mateo talaga yan! Bumalik na ang head elder. Nang makita ng mga makapangyarihang taong nakaluhod sa lupa ang pamilyar na figurang ito, bawat isa ay nagpakita ng matinding tuwa. Ang dating alamat na ito ay nawala na sa loob ng ilang daang taon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, ngunit ang kanyang alamat ay palaging nananatili sa Heavenly Eagle Imperial City. Lalo na nang dumating ang bagong nagpapatrulyang inspector at sinusubukan ng pumatay ng mga tao, mas lalong nakapagpapasigla ang pagdating ni Mateo. Hindi ganoon katagal ang ilang daang taon, para sa isang makapangyarihang deity realm, isang pitik lang ito ng daliri. Tumingin si Rodel at ang iba pang mga celestial deity powerhouses kay Mateo, ang mga matang puno ng gulat. Sa loob lamang ng maikli at 600 taon, narating na ni Mateo ang Fifth Firmament Celestial Deity Realm. Nang iugnay ni Mateo ang Immortal Grove World at ang Lesser Heavenspan Mountain, binuhaw ang katawan ni Mateo ng banal na asensya ng Immortal Grove World at direktang nakarating sa Fifth Firmament Celestial Deity Realm. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang kamangha-mangha. Kailangang malaman ng isa, noong natigil si Mateo sa Origin Deity Realm dati, ito ay isang buong 300 taon ang haba. Hindi ba dapat mas mahirap ang Celestial Deity Realm kaysa sa Divine Lord Realm? Mateo, sa wakas ay nakabalik ka na. Tumingin si Coldfeather kay Mateo, ang ekspresyon sa mukha ay bakas ng pananabik at pagkagulat. Tumingin din si Mateo kay Coldfeather at nakangiting sinabi, Kuya Coldfeather, ang tagal na nating hindi nagkita. Nang sumulyap sila, sina Atticus, Coldfeather, Rodel, Kichong, kasama na si Tiberius at ang iba pa ay gulat na naroon. Nang makita ang mga taong ito, nakaramdam din si Mateo ng matinding init. Tumingin din ang mga taong ito kay Mateo, nakakaramdam ng pagtaas ng moral. Mula nang lumikha si Mateo ng 4 na makapangyarihang celestial deity powerhouses, itinatag niya ang ganap na awtoridad sa Heavenly Eagle Imperial City. Yung mga taong may sama ng loob sa kanya dati, wala nang nang-ahas na kalabanan siya ngayon. Umangat ang kapangyarihan at katanyagan ni Mateo sa Heavenly Eagle Imperial City, ang lugar na ito ay parang kanyang tahanan. Ngayon, ang binata na ito ay tumakbo palapit para gumanap na isang malupit na tao at gusto pang gumawa ng paraan para pumatay ng mga tao, na siyang ikinalungkot niya. Kumunat ang noo ng binata at sinabi niya sa malamig na boses, Pump, sino ka ba?
Ang taong gusto kong patayin, Trent, ay talagang panangahas mong iligtas. Lumalabas na ang bagong inspector na nagpapatrolya na ito ay nagngangalang Trent. Si Trent ay ang Sixth Firmament Celestial Deity, kaya medyo malakas ang kanyang lakas. Kahit na nakakagulat ang pag-akyat ni Mateo sa entablado, baliwala lang ito sa kanya. Lalo na't nakasunod sa tabi niya ang isang makapangyarihang Diyos na nasa Eighth Firmament Celestial Deity. Hindi tumingin si Mateo kay Trent at malamig na sinabi sa lahat, tumayo kayong lahat. Dahil sa pagbibigay ni Mateo ng mga paalitang tagubilin, natural na sumunod ang lahat at tatayo na sana. Nanlamig ang tingin ni Trent at sinabi niya sa malamig na boses, kung wala ang aking utos, makikita ko kung sino ang maglalakas loob na tumayo. Huwag ninyong kalimutan, ako ang bagong itinalagang patrol inspector. At saka, bastos, kinakausap kita, bingi ka ba? Nagbago ang mga mukha ng lahat ay muling lumuhod. Napakalaki ng awtoridad ng nagpapatrulyang inspector, ang buhay at kamatayan ay nasa kanyang kapritsyo. Ang pagsalungat sa nagpapatrulyang inspector ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. Hindi pa rin pinsin ni Mateo si Trent. Ipinagpag niya lang ang kanyang mga manggas ng may pagmamalaki, at isang pag-agos ng walang hanggang banal na diwa ang umalangaw-ngaw. Kasama si Atticus at ang iba pang mga powerhouse ng Celestial Deity, silang lahat ay biglang tumayo. Kung may problema, sasagutin ko. Malamig na sabi ni Mateo. Ngumisi si Trent at sinabing, pasanin mo yan. Kaya mo ba yan? Ngayon, paluhudin kita. Hindi nagbigay ng pagkakataong magpaliwanag, agad na kumilos si Trent, bigla na lamang inihampas ang palad kay Mateo. Masyadong biglaan ang paghawak sa palad na ito, walang pinagkaiba sa palihim na pag-atake. Biglang sumabog ang kapangyarihang pandaigdig ng isang Sixth Firmament Celestial Deity, dahilan para biglang magbago ang mga mukha ni Rodel at ng iba pang miyembro ng Celestial Deity Powerhouse. Masyadong malakas ang isang Sixth Firmament Celestial Deity sa harap nila. Mag-ingat ka, Mateo. Babala ni Cold Feather. Bagamat noong nasa Heaven Glimpse Deity Realm si Mateo, palagi siyang lumilipat ng mga realm para makipaglaban, ang Celestial Deity Realm at Heaven Glimpse Deity Realm ay walang maikukumpara, isa. Isang langit na mas mataas pa ay maaaring direktang durugan ka hanggang sa mamatay. Gayunpaman, napangisi lang si Mateo nang may pangungutya, habang nakausli ang daliri na parang kidlat. Isang sigaw ang narinig, hindi pinansin ni Mateo ang world power ni Trent at napahawak sa kanyang lalamunan. Napakalakas. Hindi ko inaasahan na pagkatapos makarating sa Celestial Deity Realm, kaya pa rin ni Mateo na tumalon sa realm at lumaban ng ganito. Malaking problema ngayon. Kung masasaktan natin ang nagpapatrulyang inspector, lahat tayo ay mapapahamak. Nang malupig nila ang kalaban sa isang galaw lamang, labis na nagulat sina Rodel at ang iba pa. Siyempre, bukod sa pagkabigla, lahat sila ay labis ding nag-aalala. Tutal, ang nagpapatrulyang inspector ang kumakatawan sa kabisera ng imperyo. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasunod kay Trent, ngunit huli na para gugustuhin kumilos. Nagbanta ang matanda, bro, bitawan mo siyang Master Tian. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng pananakit mo sa kanya. Tumingin si Mateo sa matanda at malamig na sinabi, magtatanong ako, sumagot ka. Mag-alangan ka lang ng kaunti at matatapos na siya. Nagbago ang mukha ng matanda, hindi sineryoso ni Mateo ang mga sinabi niya. Nang makitang hindi gumanti ang matanda, mas lalong lumakas ang puwersa sa kamay ni Mateo. Ubo, ubo, ubo. Umubo ng matindi si Trent. Limitado lang ang pasensya ko. Malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at sinabi niya, ikaw ang magtanong. Tumanggaw si Mateo at nagtanong, nasaan si Jiang Jade Hall? Hindi nang ahas na mag-atubili ang matanda. Sumagot siya, nilabag niya ang mga patakaran ng kabisera ng imperyo at itinapon na siya sa selda ng kamatayan. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, at muling nagtanong, sino kayo? Bakit ninyo gustong pumunta sa Southridge 10 Cities para maging inspector? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.